Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Piling mong mamatay, Megan. Malamig na sabi ni Donoghue. Pagtapos ay nanigas ang hangin sa kanyang paligid at lumabas ang nakakatakot na aura mula sa kanyang katawan. Heaven and Earth Blast. Sumigaw ito at gumawa ng ingay ang Eskewa Breaking Axe kung saan tila madudurog ang daigdig. Kaagad na itinaas ni Donoghue ang kanyang mga kamay at kinuway ang palakot, pagtapos ay bumaril ang liwanag mula rito. Parang bulalakaw na gumalaw ang Eskewa Breaking Axe, at mayroon pa itong pagkulog na epekto. Sa isang kisap mata ay nasa harapan na ito ni Megan. Ano? Maaari ring gamitin sa ganitong paraan ang Grand Weapon. Napakabilis! Labis na makapangyarihan! Kaagad na tiningnan ng lahat ang pangyayari ng may pagkalito. Naramdaman ng mga ito na hindi maproseso ng kanilang mga utak ang pangyayari dahil napakabilis gumalaw ng palakol. Hindi nila ito makita ng maigi, pero naramdaman nila ang nakakatakot na puwersa nito. Hayop! Naging gulat na gulat ang ekspresyon ni Daryl. Hindi inaasahan ng paggamit ng Eskewa Breaking Axe. Sinong mag-aakalang gagamitin ito bilang patagong sandata? Mukhang kailangang maging maingat ni Daryl sa pagharap kay Donoghue sa hinaharap. Alam ni Donoghue kung ano ang kanyang ginagawa. Kahit na direktang lumipad kay Megan ang Eskewa Breaking Axe ay perpekto nitong naiwasan si Debra. Anong teknik ito? Nagulat si Megan nang makita niya ang paglipad palapit ng Eskewa Breaking Axe. Namula ito at hindi na nag-isip pa. Ginamit ng babae ang mahabang sandata para pigilan ito. Klang! Nagtama ang Eskewa Breaking Axe at ang mahabang espada. Naglabas ito ng pagsabog na ingay at nadurog ang mahabang espada. Dumaing si Megan at kaagad itong napaatras ng higit 100 metrong layo dahil sa nakakatakot na puwersang yon. Saka ito lumapag sa sahig. Master! Master Senior Sister! Malakas na napabuntong hininga si Fanny at ang iba pa nang makita ang pangyayari. Naiba ang atensyon ng mga ito, napalibutan ang lahat ng Westrington Army at kaagad na naitali. Kaagad na tumahimik ang Mount Emmy. Maputla ang mukha ni Megan. Tiningnan nitong maigi si Donoghue. Mahirap para sa Abbay ang tanggapin ito. Kaagad nitong naisip na mapaptigil niya si Donoghue kapag nahuli niya si Debra. Hindi ito inakalang gagamitin ng lalaki ang Eskewa Breaking Axe laban sa kanya. Hindi niya naisip na mangyayari ito. Nang sandaling iyon ay labis na namutla ang maganda nitong mukha. Tinuro nito si Donoghue at isang salita lamang ang nasabi, at wala nang iba. Ikaw. Suminghal at kinutya ito ni Donoghue. Sinabi ko na sayo na wala kang laban sa akin, Megan. P50. Pagtapos ay nanginig ito at biglang namutla ang kanyang mukha. Dumura ito ng maraming dugo, habang kaagad na kinilabutan ang buong katawan, mukha itong nanghihina. Kailan lang na master ni Donoghue ang ginamit niyang Heaven and Earth na kasanayan. Pero maraming enerhiya ang nagagamit ng teknike na ito. Isa pa, hindi tuluyang makokontrol ni Donoghue ang lakas ng Eskewa Breaking Axe, kaya nagdusa ito sa puwersa. Handa ang mental na kalagayan nito sa pagkakataong iyon, kaya hindi kasing lakas gaya ng dati ang naging puwersa sa kanya. Gayunpaman, kakailanganin ng hindi bababa sa 2 araw para makabalik sa maayos na lagay si Donoghue. Mayroon pa itong ibang mga paraan para mapatigil si Megan sa pananakit kay Debra, ngunit masyadong delikado ang mga kasanayang iyon. Madali lamang niyang masasaktan si Debra. Hindi tiwala si Donoghue sa paggamit ng mga yon, kaya naman tanging ang Heaven and Earth Blast lamang ang ginamit nito para masaktan ng Eskewa Breaking Axe si Megan. Magnipikong nakatayo pa rin si Donoghue kahit dumura na ito ng dugo. Mabilis na naglakad palapit si Debra at tinakap ang braso ni Donoghue. Ayos ka lang ba, nakababatang kapatid? Mahinahon itong tanong, puno ng pag-aalala ang mukha nito. Sa parehong sandali at naantig ang damdamin ni Debra. Pinilit gamitin ng kanyang nakababatang kapatid ang mga kapangyarihan ng Eskewa Breaking Axe, na nagdulot ng panghihina nito para lamang masagip ang babae. Masyadong mabuti ang pagtrato sa kanya ng nakababatang kapatid niyang ito. Ayos lang ako. Umiling at ngumiti si Donoghue. Pagtapos ay lumapit ito at tiningnan ang sugat sa liig ni Debra. Patawad, nakakatandang kapatid.
Hindi kita naprotektahang maigi. Kamusta ang iyong sugat? Pagtapos ay itinaas nito ang baba ni Debra para mas maigi itong makita. Sush! Namula si Debra dahil sa naging pagkilos ni Donoghu. Nahihiya itong nagsalita. Mababaw na sugat lang naman, wala lang ito. Hindi ka dapat mag-alala. Hindi masyadong iniisip ni Debra ang mga pagkilos ni Donoghu. Nagkataon lang na maraming tao ang nanonood kaya medyo nahiya ito. Isa pa, maraming kababaihan ang makakaramdam ng hiya sa malambing na ginawa nitong pag-angat sa kanyang baba. Napangiti si Donoghu nang makita nito ang nahihiyang si Debra. Hindi na ito nagsalita pa. Hindi mapakali si Daryl nang makita niya ang pangyayari. Hindi maganda ang kanyang naging pakiramdam. Malambing ang kanyang babae sa ibang lalaki. Hindi magiging maganda ang pakiramdam ng kahit na sinong lalaking nasa kanyang kinatatayuan. Nang sandaling iyon naramdaman niyang parang ninakaw ang parte ng kanyang puso. Debra, hindi mo na ba talaga ako naalala? Hindi mapigilang sumigaw ni Daryl. Paos ang boses nito, ila ba nasasaktan ang kanyang damdamin. Lumingon si Debra para makita si Daryl nang marinig nito ang pagsigaw ng lalaki. Kinunot niya ang akanyang noo at hindi na itago ang pagtataka nito. Anong tricks na naman yan, Daryl? Bakit naman kita maalala? Ikaw ang dahilan ng pagkawala ng memorya ko, pero obsessed ka sa akin. Parang yelo sa lamig ang ekspresyon ng mukha nito. Wala itong reaksyon. Paniguradong may nararamdaman naman ang manyak na to para sa kanya. Nadurog si Daryl nang maramdaman nito ang pagkakaiba ng babae. Binuka niya ang kanyang bibig pero hindi nito alam kung ano ang isasagot. Ako. Nang sandaling iyon ay nagulit din ang nasa hindi kalayuan na si Lily. Mukha itong nagtataka. Anong nangyayari? Naging sobrang malapit ni Daryl at Debra. Bakit ngayon ay malapit ang abay kay Donoghu at malamig ang pagtrato nito kay Daryl? Nang oras na iyon ay wala pa ring ideya si Lily tungkol sa pagkawala ng memory ni Debra at nakalimutan nito ang mga nakaraan nila ni Daryl. Haha! Ngumiti si Donoghu at sobrang saya nito nang marinig ang sinabi ni Debra. Paniguradong namamatay na ang loob ni Daryl dahil sa hindi magandang pagtrato ng kanyang mahal na babae. Pero naramdaman ni Donoghu na hindi pa yon sapat. Binago nito ang kanyang pag-iisip at biglang nagkaroon ng ideya. Nang sumunod na segundo ay hinawakan ni Donoghu ang mga kamay ni Debra habang seryoso ang tingin sa kanyang mukha. Nakakatad ng kapatid, maaari ka bang sumama sa akin papuntang Westrington at maging empress ko? Gustong tagain ni Donoghu ang mga braso't hita ni Daryl at pahirapan ito, pero masyado iyong maganda para kay Daryl. Kung aamin ito kay Debra sa harapan ni Daryl at pumayag ang babae, magiging isang pagsabog ito para kay Daryl. Gasp! Nagkagulo ang mga tao. Hindi inakala ng mga ito na aamin si Donoghu ng kanyang nararamdaman sa harap ng publiko. Lalo na ang mga cultivator ng World Universe. Habang gulat ang mga ito ay hindi nila napigilang tingnan ng kakaiba si Daryl. Nako, napakatapang ni Donoghu. Mamamatay na lang ako kapag may ibang lalaki ang umamin sa aking babae. Nakakamangha si Donoghu, sinisira niya ang loob ni Daryl. Walang katapusan ang pag-uusap ng mga ito, pero tila hindi ito narinig ni Daryl. Mapula ang kanyang mga mata nang tingnan at sigawan nito si Donoghu. Hayop ka, Donoghu! Huwag kang magtatangkang samantalahin si Debra. Kundi ay dudurugin kita sa 1,000,000 piraso. Hindi pinansin ni Donoghu ang lalaki. Nakatingin lamang ito kay Debra habang seryoso ang kanyang ekspresyon at naghihintay ng sagot. Pero labis na natuwa ang kanyang puso. Umamin lamang si Donoghu sa harap ng publiko para galitin si Daryl. Mas lalo itong sumasaya kapag nagagalit si Daryl. Medyo nanginig si Debra sa harap ng lahat. Naguluhan ito. May mga paru-paro sa kanyang tiyan, nagulat pero natuwa ang babae. Nagkaroon na ng magandang impresyon si Debra kay Donoghu noong una silang magkita sa Forgotten Valley. Hindi katagalan habang nagpapahinga si Donoghu at 3 araw itong inalagaan ni Debra. Magalang at maginoo si Donoghu sa nakalipas na 3 araw. Iyon ang dahilan kung bakit mas nagustuhan pa ito ni Debra. Isa pa, marami nang napagdaanan ang dalawa sa nakalipas na ilang araw. Isang matalik na kaibigan na ang trato rito ni Debra. Isang sorpresa ang biglaang pag-amin ni Donoghu,
pero hindi ito nakapagtataka. Isa pa, magaling na lalaki ang nakababata nitong kapatid at mayroon din siyang nararamdaman para rito. Subalit isang maayos na babae si Debra. Nahiya ito sa mga matang nakatingin. Hindi pa rin ito sigurado kahit na siya'y nasorpresa. Kahit na magaling si Donoghu, sa lahat ay sandaling panahon niya palang itong nakikilala. Hindi ba't masyadong mabilis kung papaya itong maging babae ng lalaki? Alam ni Daryl na parang may mali nang makita nito ang pag-iba ng ekspresyon ng mukha ni Debra. Hindi nito napigilang sumigaw. Huwag kang papaya sa kanya, Debra. Huwag. Masamang tao siya. Nagsisinungaling siya sayo. Nakalimutan mo na ba talaga ako, Debra? Ako ang lalaki mo. 10 taon na ang relasyon natin. Marami na tayong napagdaanan, nakalimutan mo na ba talaga ang lahat? Sa ibabaw ng matatandang puno na may sinaunang baging at nagliparang uwak sa dilim. Sa ilalim ng maliit na tulay malapit sa maliit na bahay ay umagos ang tubig sa sapa. Debra, nagsimula ang ating kapalaran sa tuwalong ito. Pakiusap, alalahanin mo, please. Maalala mo ito. Hindi mapakali si Daryl hanggang sa mamaos ang boses nito. Marami na itong napagdaanan kasama si Debra. Mundo nila ang isa't isa. Habang buhay na madudurog ang puso ni Daryl kapag pumayag si Debra na maging babae ni Donoghu. Ngunit naiiba ang naramdaman ni Debra habang nakikinig ito sa mga pagsigaw ni Daryl. Wala itong reaksyon. Nainom ng babae ang forgotten water at tuluyan nitong nakalimutan si Daryl. Paano nito maaalala ang mga bagay na napagdaanan nila ng lalaki? Isa pa, mas lalong nangamba ang babae kapag mas mad katumbas equals giging desperado si Daryl. Sa wakas ay nagbuntong hininga na si Debra at tumingin ito kay Donoghu. Ngumiti at nagsalita ang babae. Okay, pumapayag ako. Kung matapang itong umamin sa harap ng maraming tao, ibig sabihin ay importante ang babae para rito, kaya paano niya ito magagawang tanggihan? Malapit si Debra sa kanyang mga nararamdaman. Bukas itong magmahal at mainis. Medyo nagdalawang isip lamang ito noong simula, pero nang mapagtanto nitong seryosong naghintay si Donoghu sa kanyang sagot habang ginugulo ito ni Daryl ay hindi na ito nangamba pa. Buzz! Tila isang hindi nakikitang higanteng martilyo ang naging sagot ni Debra, dinurog nito ang puso ni Daryl. Kaagad na naramdaman ni Daryl ang paglabo ng kanyang isipan, at tila hinukay at ninakaw ang kanyang puso. Malakas itong nanginig at sobrang pula rin ng katumbas equals kanyang mga mata. Tinitigan nito si Donoghu at humiling asana ay mapatay niya ito kaagad. Alam ni Daryl na umamin lamang si Donoghu sa harap ng publiko para galitin siya. Paano nagawang tratuhin ng maayos ni Donoghu ang babae? Matindi ang mga antamong sugat ni Donoghu at hindi ito halos makatayo. Wala itong ibang magawa kundi ang manood habang durong ang kanyaing puso. Labis ang saya ni Donoghu nang sumang-ayon si Debra para maging kanyang babae. Ngumiti ito at nagsalita. Magaling? Sa hinaharap ay tatawagin kitang mahal ko. Kinagat ni Debra ang kanyaing labi at bahagyang tumango habang hindi ito naitago ang hiya. Uminit ang pag-uusap sa Mount Emmy. Sumang-ayon ito sa lalaki. Thud. Mabilis na lumapit si Ricky at lumuhod sa sahig. Binati nito si Donoghu. Binabati kita, kamahalan. Pagtapos ay magalang nitong kinausap si Debra. Ang inyong lingkod, si Ricky Franco, binabati ang kamahalan. Sambahin ang kamahalan. Lumuhod at sumigaw ang mga nakapalibot na 1-0, 0-0-0 mga sundalo ng Westrington. Nakakamanghang pangyayari iyon. Ngumiti at itinaas ni Donoghu ang kanyang kamay bilang pagsenyas sa mga ito para tumayo. Nang sumunod na segundo ay lumingon ito kay Daryl. Daryl, ang kapal ng mukha mong isipin na ang isang manyak na kagaya mo ay karapat-dapat na makasama si Debra. Sasabihin ko sayo, ako lang ang karapat-dapat para sa kanya. Pagbanta nito. Pagtapos ay mahigpit nitong hinawakan ang kamay ni Debra. Sa pagkakataong ito ay hindi taliwa si Debra sa sinabi ng lalaki. Hinayaan niya itong hawakan ang kanyang kamay at masayang ngumiti. P50, hindi na ito kaya pang makita ni Daryl, dumura ito ng dugo. Nagsimulang mandilim ang kanyang paningin at saka nahimatay. Nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni na Megan at Lily nang makita ng mga ito ang nahimatay na si Daryl. Halos sabay ang pagsigaw ng dalawa dahil sa pag-aalala.
Daryl! Hubby! Pagtapos ay kinabahan habang galit na nakatitig kay Debra si Lily. Pinagalitan nito si Debra. Debra Gale, anong nangyayari sa'yo? Alam mong si Donoghu ang taong pinakaayaw ni Daryl, pero pinili mo pa rin ang makasama siya. Bakit mo ba ito ginagawa kay Daryl? Alam mo ba kung gaano mo siya sinasaktan? Kahit na hindi gaanong nagkita ang dalawa, alam ni Lily na 10 taon itong nakasama ni Daryl. Nang sandaling iyon, nang makita niya ang nahimatay na si Daryl dahil kay Debra, ay hindi na niya ito natiis. Pero hindi man lang tiningnan ng babae si Lily. Hindi mapapasakamay ng mabuting tao ang babae ni Daryl dahil manyak na tao si Donoghu. Tiningnan ni Donoghu ang paligid, ngumiti ito at nagsalita. Ngayon ay hindi ko lamang nabawi ang aking trono, pero nagawa ko ring makahanap ng isang napakaganda, malumanay, at mabait na empress. Hindi ako papatay ngayong araw. Pagtapos ay kumuway ito. Ikulong si Daryl at ang Emi sect. Hindi sapat ang mahimatay si Daryl. Nagdesisyon si Donoghu na dalhin si Daryl pabalik sa Westrington. Gusto nitong makita ng dalawang mata ni Daryl kung paano niya makuhang muli ang trono, ang pagpapakasal nito kay Debra. Opo, kamahalan. Kaagad na sumagot si Ricky at pinamunuan nito ang mga sundalo para dalhin sina Daryl, Megan, Lily, at ang iba pa papunta sa ibabang piitan. Sa isang kisap mata ay natira lamang sa hall ang mga cultivator mula sa ibang mga sekta at ang libu-libong sundalong nakapalibot sa mga ito. Nang sandaling iyon ay dahan-dahang tiningnan ni Donoghu ang mga ito. Suminghal ang lalaki at nagsalita. Bilanggo ko na ngayon ang inyong Alliance Master. Makikita niyo kung anong mangyayari kapag may sumubok na iligtas ito. Hindi malakas ang boses nito pero narinig ito sa buong Mount Emi. Nangibabaw ito. Nang biglang nagkatinginan ang lahat. Walang nagtangkang magsalita. Mayroong takot sa kanilang mga mata. Walang laban kay Donoghu, sina Megan at Daryl, paano nagawang magsalita ng mga ito? Kahit nasugatan si Donoghu nang sandaling iyon ay mayroon pa ring 1-0, 000 sundalong nakapalibot sa mga ito. Nang sandaling iyon ay humakbang palapit si Watson Tucker at lumuhod ito sa harapan ni Donoghu. Ang kamahalan ng pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo, isa itong bayani. Paano nagawa ng mga sekta ng World Universe ang kalabanin ka? Gusto kang sundan ng Tucker cult hanggang sa dulo ng mundo, at magiging tapat ito sa iyo kung ayos lang ito sa kamahalan. Mukhang seryoso si Watson. Palagi itong naging tagasunod. Susundan nito ang kung sino mang may hawak ng kapangyarihan. Hindi ito masyadong nag-isip bago ipakita ang katapatan kay Donoghu nang makita nitong dala ng lalaki ang nahuling si Megan at naging kontrolado ni Donoghu ang buong sitwasyon. Dahil sa sinabi nito ay kaagad na lumuhod ang iba pang mga cultivator para ipakita ang katapatan nila kay Donoghu. Kamahalan, susundan ka rin ng Hidden Tiger Hall. Kami rin. Hindi bobo ang mga taong ito. Alam nilang matapang at malupit si Donoghu. Sa sitwasyong iyon ay mamamatay silang lahat kapag hindi sila nagpakita ng katapatan. Sinong hindi gustong mabuhay? Magaling. Nakakamangha. Natuwa si Donoghu nang tumango ito. Tumayo ang lahat. Narinig kong nainom niyong lahat ang Dark Day Pill ni Megan. Ito ang pangontra, paghatian niyong lahat. Pagtapos ay binato ni Donoghu ang lagayan ng pangontra. Nabitawan ito ni Megan noong matindi ang pagiging sugatan nito, saka ito pinulot ni Donoghu. Kaagad na lumapit si Watson at ang iba pa para inumin ang pangontra. Nagningning ang kanilang mga mata. Hindi nagtangkang labagin ng mga cultivator ang mga utos ni Megan dahil nainom nila ang Dark Day Pill. Labis ang saya ng mga ito dahil mayroon ng pangontra. Salamat sa inyong kabaitan, kamahalan. Ipinakita ng mga ito ang kanilang pasasalamat kay Donoghu matapos nilang inumin ang pangontra. Nang sandaling iyon ay banayad na ngumiti ang nakatayo sa gilid na si Debra at nagbigay bati ito kay Donoghu. Binabati kita, nakababatang kapatid, hindi mo lamang naibalik ang iyong trono, mayroon ring mga bagong tao sa ilalim ng iyong pamamahala. May lambot sa mga mata ni Debra nang sabihin niya ito. Mula sa puso ang saya ng babae para kay Donoghu. Hindi mapigilang tumawa ni Donoghu. Labis ang pagkasabik nito, hindi ito may lalarawan. Maganda ang araw na yon. Hindi lamang niya nahuli si Daryl,
pero naibalik din nito ang kanyang trono at napasuko ang mga sektag mula sa world universe. Ang mahalaga ay nakuha nito ang napakagandang si Debra. Samantala, nakakulong sa piitan ng Emi-sect sina Daryl at ang iba pa. Matagal itong nahimatay bago unti-unting nagkamalay. Gasp! Hindi mapigilang magulat ni Daryl pagkadilat ng kanyaing mga mata. Naramdaman nito na napakasakit ng kanyang katawan. Gustong tumayo ng lalaki pero napagtanto nitong nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Hindi siya makagalaw. Tiningnan nito ang paligid at napansin nakakulong siya sa isang piitan. Sa kalayuan, nakatali rin sina Lily, Zurong, Divine Farmer, at si Megan pati ang mga alagad nito. Madilim ang ekspresyon ng lahat. Pagod na ang mga ito. Lumubog ang puso ni Daryl sa kanyang nakita. Tuluyan nang nakontrol ni Donogfu ang sitwasyon. Mukhang mahihirapan siyang makawala sa kamatayan. Nakaramdam ito ng pagkabigo dahil sa idinulot nito kina Lily, Zurong, at sa iba pa. Pati na rin kay Debra. Nadurong ang puso ni Daryl nang maisip niya ang sumang-ayong si Debra para maging asawa ni Donogfu. Sa parehong sandali ay lubos siyang kinabahan. Gising ka na, Daryl. Ayos ka lang ba, hubby? Pag-alalang tanong ni Megan at Lily nang makita nilang nagising na si Daryl. Ngini siya ni Daryl si Lily bilang pagpapakitang ayos lang ang lagay iya, hindi nito pinansin si Megan. Kahit na dinulot ni Megan ang pagkahuli ng Emi-sect dahil gusto nitong mailigtas ang lalaki, nang maisip ni Daryl ang mga ginawa ng babae, ay hindi niya na ito gustong kausapin pa. Sigh! Napabuntong hininga si Megan nang kanyang makita ang ibang pakikitungo sa kanya ni Daryl, nakaramdam ito ng pagkabigo. Kinagat ni Megan ang kanyang labi, at kinausap si Daryl. Patawad, Daryl. Hindi naisip na magiging ganito ang sitwasyon. Masyadong mapanlinlang si Donogfu. Mukhang pinagsisihan nito ang lahat. Masyadong mapanlinlang si Donogfu, hindi siya dapat bumuo ng alyansa rito. Ngayon ay huli na ang lahat para magsalita pa. Hindi sumagot si Daryl. Bahagyang hindi napakali si Megan, ang patuloy ito. Alam kong ako ang sinisisi mo, Daryl, pero sasabihin ko sa yon ay kailanman, ay hindi ko naisip ang patayin ka. Gusto ko lamang sumama ang pakiramdam mo noong nilason ko ang pamilya Carter. Gusto ko lamang na yumuko ka sa harap ko. Inantala ito ni Daryl bago pa niya matapos ang sasabihin. Tama na. Pagsinghal ni Daryl. Hindi mo na kailangang magkunwari pa, Megan. Ayaw kong marinig ang anumang sasabihin mo. Sumighot si Megan nang magsimulang tumulo ang mga luha sa kanyaing mukha, nanginig ito. Matapos ang mahabang sandali, ay pinunasan niya ang kanyang mga luha at seryosong nagsalita. Sige, hindi na ako magsasalita pa dahil hindi ka naniniwala sa akin. Pero nainom ng pamilya Carter ang Dark Day Pill. Wala na silang gaanong oras. Hindi ko sasabihin sa iyo ang mga sangkap ng pangontra. Kailangan mong umalis kapag nagkaroon ka ng tiyansang makatakas para iligtas sila. Pagtapos ay sinabi ni Megan ang eksatong paggawa ng Dark Day Pill antidote. Nang lumuhod ang lalaki sa kanyang harapan, habang nakatingin ang mga mata ng publiko, ay tuluyang nawala ang kanyang pagkahumaling. Tiyangkawalan nito ang lahat ng sama ng loob na mayroon siya. Nang sandaling iyon ay gusto na lamang nitong bumalik kasama si Daryl, kaya sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya para iligtas ang sitwasyon. Napakunot ng kilay si Daryl nang kanyang makita ang seryosong ekspresyon ng mukha ni Megan, mukhang hindi nagsisinungaling ang babae. Pero nangamba pa rin ito. Nagbago na ba talaga si Megan? Nang sandaling iyon ay hindi napigilang sumigaw ni Zurong. Kapatid na Daryl, huwag kang maniwala sa kanya. Paniguradong hindi totoo ang mga sangkap na ibinigay niya sayo. Nagsalita rin ang Divine Farmer. Tama, mapagtaksil ang batang iyan. Natatakot akong sabihin na ang naiyang sinabi sayo ay mga sangkap sa paggawa ng lason. Gusto niyang personal na lasunin ka pati na ang pamilya mo. Samantala, nagningning ang mga mata ni Lily. May gusto itong sabihin pero pinigilan niya ang sarili. Noong niligtas ni Megan si Daryl, alam ni Lily na mayroon pa ring nararamdaman ang babae para rito. Nang sandaling iyon ay sinabi rin ni Megan ang mga sangkap para sa pangontra. Paniguradong gusto nitong ayusin ang kanyang relasyon kay Daryl, kaya hindi maaaring maging hindi totoo ang mga sangkap. Nahiya si Lily na sabihin ito sa harapan ni Zurong at ng Divine Farmer.
Isa pa, labis silang nasaktan ni Megan, kaya galit pa rin ang mga ito sa babae. Mga kapwa ko nakakatanda. Puno ng pait ang mukha ni Megan. Tiningnan nito sina Divine Farmer at Zurong, saka nagsalita. Alam kong mali ang mga nagawa ko. Humihingi ako ng tawad sa inyong dalawa. Alam kong labis akong nagkamali. Sana ay bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Sa mga nakaraan ay hindi hihingi ng tawad si Megan sa harapan ng maraming tao. Pero wala na itong pakialam, basta mapatawad lang siya ni Daryl. Suminghal sina Zurong at Divine Farmer nang marinig nilang humingi ng tawad si Megan, pero hindi sumagot ang mga ito. Naging magulo ang pag-iisip ni Daryl nang makita ang eksena. Noong una ay pinaniwalaan nito ang mga sinabi ni Megan, pero naging kahina-hinalang muli ang babae nang marinig niya ang sinabi ni Zurong at Divine Farmer. Samantala, memoryado pa rin ng lalaki ang sangkap na sinabi ni Megan. Kung totoo man ito o hindi, masusubukan niya itong malaman kapag nakatakas siya. Labis na hindi napakali si Megan nang makita nito ang nakapatahimik na si Daryl. May gusto itong sabihin. Daryl! Nang biglang may narinig silang mga yabag ng paa mula sa labag. Napakabanayad ng mga pagyabag. Squeak! Bahagyang bumukas ang pinto ng piitan, pumasok ang isang anyo. Sush! Maingat na tumigin sa tao ang mga nasa loob ng piitan. Tumalo ng puso ni Daryl nang akalain niyang ito ay si Donoghu. Kaagad na nagulat si Daryl nang makita niya kung sino ito. Napansin niyang nakangiti ang taong pumasok, pero puno ng kalokohan ang mga mata nito. Ang lalaki ay si Watson. Paano na, ang bobong ito? Napamura si Daryl sa kanyang sarili. Napakunot din ang noo ni Megan at naging mas maingat. Nagtrabaho si Watson para kay Megan, kaya hilala nito ang lalaki. Hindi ito matapat na tao at umaalyansa ito sa kung sino man ang mas malakas. Nang tingnan nito ang lalaki, ay mukhang pinagtaksilan siya nito at sumunod kay Donoghu. Malalim na ang gabi nang magpunta si Watson sa piitan. Paniguradong may nangyari. Dahan-dahan itong tiningnan si Megan habang nakangiti. Huwag mo akong titigan, Alliance Master Castello. Hindi kita tinulungang kalabanin si Donoghu dahil masyado itong malakas. Mamamatay ako kung susubukan kong kalabanin siya. Hindi maganda ang tingin ni Megan, masungit itong nagsalita. Tigilan mo na ang mga walang kahibangan. Nagtatrabaho ka na ba para kay Donoghu ngayon? Hindi nataranta si Watson kahit na tama ang paghula ni Megan. Ngumiti ito at nagsalita. Huwag kang magsalita ng ganyan, Alliance Master. Nagkukunwari lamang akong matapat kay Donoghu. Sa aking puso ay ikaw ang pinakanirerespeto kong tao. Mukha itong seryoso ng magsalita, pero mukhang mapanlin lang ang kanyang mga mata. Nang gabing iyon ay hindi alam ni Donoghu ang ginawa nitong pagbisita ni Watson kay Megan para kunin ang Jade Fairy Flute mula sa babae. Naniwala si Watson na pagmamay-ari ng Tucker Colt ang Jade Fairy Flute. Dapat ay napasakamay niya iyon, pero masyadong malakas si Megan, kaya wala itong ibang magawa kundi ang ibigay iyon sa babae. Subalit naging isang bilanggo si Megan ng sandaling iyon, at nainom na ng lalaki ang pangontra sa Dark Day Pill. Hindi na niya kailangang matakot pa sa babae. Walang utak, naisip ni Megan. Matalino ang babae, kaya nakita nito na nagsisinungaling si Watson. Hindi na ito nagsalita pa. Sumighal ang babae at nagsalita. Tigilan mo na ang mga walang kahibangan. Anong gusto mo? Sa nakaraan ay kaagad na atake si Megan, pero matindi ang mga natamo nitong sugat kaya kailangan niyang pigilan ang galit na naramdaman. Pinilit ngumiti ni Watson at seryoso itong nagsalita. Huwag kang kabahan, Alliance Master Castello. Nandito ako para iligtas ka. Siyempre ay mayroon akong kondisyon. Nais kong ibigay mo sa akin ang Jade Fairy Flute. Tiningnan maigi ni Watson si Megan habang naghihintay ng sagot. Nagningning sa pag-asa ang mga mata nito. Labis na lalakas ang lalaki kapag napasakamay na nito ang Jade Fairy Flute. Pagtapos ay magniningning ang hinaharap ng Tucker Colt. Nakiramdam sa anumang paggalaw sa labas si Watson. Maingat ito dahil hindi pwedeng mahuli ni Donoghu ang sitwasyong ito. Kundi ay ito na ang magiging katapusan ng Tucker Colt. Parang yelo sa lamig ang mukha ni Megan habang nakatingin sa umaasang mukha ni Watson. Nanginig ito dahil sa sobrang galit. Ito pala ay para makuha ng lalaki ang Jade Fairy Flute.
Noong sinundan siya ng duwag na ito ay halikpuwit ang lalaki. Ngayong wala ng kapangyarihan si Megan, ay pinakita na ng lalaki ang tunay niyang kulay. Nakakdiri ito. Nang sandaling iyon ay hindi mapigilang matawa ng bahagya ni Daryl. Ang bobong si Watson. Hindi nakapagtatakang duwag ito. Gusto niyang makipaglaro sa ganitong paraan. Noong nahuli ni Megan si Daryl sa Middle Terra, ay ginawa rin ni Watson ang parehong bagay. Patago itong nagpunta sa kalagitnaan ng gabi, at sinabing papakawalan niya si Daryl sa isang kondisyon ang ibigay sa kanya ang Heavenly Halberd. Nang sandaling iyon, nang ikulong ni Donoghu si Megan, ay muli niyang ginamit ang taktikang iyon para makuha ang Jade Fairy Flute ni Megan. Bakit mayroong mga walang hiyang duwag na naninirahan sa mundo ng mga cultivator sa World Universe? Nang sandaling iyon ay pinagsisihan ni Daryl na hindi nito napansin ng maaga ang mga nakakamuhing paraan ni Watson. Kundi ay nagawa na sanang wasakin ng Elysium Gate ang Tucker Cult. Magdudulot lamang ng maraming kaguluhan sa mundo ang mga taong kagaya nito. Alliance Master Costello. Nang sandaling iyon ay bahagyang kinabahan si Watson nang nakita niyang hindi sumagot si Megan. Dapat mong malaman na nasa panagnib ka. Bukas ng umaga ay pamumunuan ni Donoghu ang malaking grupo ng mga sundalo para ibalik kayo sa Westrington. Sa oras na iyon ay kamatayan na lamang ang maghihintay sa inyo. Alliance Master Costello, ikaw ang taong napakaraming magagandang nagawa. Sulit ba ang itapon ng iyong buhay para sa Jade Flute Fairy? Seryoso nitong panghihikayat. Pagtapos ay tiningnan ni Watson si Megan mula ulo hanggang paa, mahalay ang tingin sa mga mata nito. Napakaganda ni Megan. Kahit na nakatali at pagod ang hitsura nito, ay nakakaakit pa rin ang kanyang aura. Sa katunayan ay noon pa nakaramdam ng pagmamahal si Watson para kay Megan, pero masyadong malakas ang personalidad ng babae, kaya naman hindi nagtangka si Watson na ipakita ito. Pero ngayong naging bilanggo si Megan, ay wala nang takot pang natira sa lalaki. Nagpagdesisyonan ni Watson na enjoyin ang pagkabanayad ni Megan pagtapos niyang makuha ang Jade Flute Fairy. Naging hindi komportable si Megan habang nakatitig sa kanya si Watson. Dudukutin ko yung mga mata mo pag di ka tumigil sa pagtitig. Malamig na sabi ni Megan. Maliit na sekta lamang ang Tucker Cult, hindi kayo lalaki kung hindi dahil sa akin. Ngayong bumagsak ako ay sinasamantala niyo na ako. Bakit nakatayo ang isang tulad mong duwag sa harapan ko para makipagkasundo? Gusto mo ng Jade Fairy Flute? Sa tinig mo ba ay karapat-dapat mong makuha yon? Isa kang nakakamuhing duwag. Umalis ka, hindi kita gustong makita. Parang hindi nakikitang kutsilyo ang mga sinabi nito, sinaksak ang ego ni Watson. Nadurog ito. Naging asul ang kulay ng mukha ni Watson. Nanginig ito sa galit. Hindi na ito nagkunwari pa, suminghal at kinutya nito ang babae. Isa akong duwag. Ang kapag mong pagsalitaan ako, Megan. Nitong mga nakaraan ay maruruming taktika ang ginamit mo para pilitin ang lahat ng sekta na inumin ang Dark Day Pill at pilitin ang lahat na kilalanin ka bilang Alliance Master. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Ilang masasamang bagay na ba ang ginawa mo sa mundo ng mga cultivator? Napakakapal ng mukha ng isang katulad mo ang pagsalitaan ako. Matindi ang galit nito. Matindi ang ibinigay nitong respeto sa isang kasuklam-suklam at matapang na babaeng si Megan, pero tumalikod ito at minaliit siya. Wala siyang utang na loob. Ikaw, galit nag-alit si Megan. Hindi nito alam ang isasagot habang nakatitig kay Watson. Ito ay dahil tama si Watson. Marami itong ginawang masasamang bagay magmula nang siya'y naging Alliance Master. Naging mayabang si Watson nang makita niyang walang masabi si Megan. Wala kang may sagot. Hindi ba't malakas ang loob mo? Sa isip mo ay reasonable ang lahat ng mga ginagawa mo. Bakit hindi ka na makasagot ngayon? Pagtapos ay tumingin ito sa paligid hanggang sa huminto ang kanyang tingin kay Daryl. Masama ang tunog ng kanyang pagtawa. Isa kang bayani, Daryl. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng mga ginawa ni Megan. Ikaw ang magiging hukom at makikita natin kung sino ang walang hiya. Ang duwag. Ibubunyag asana ni Watson ang lahat ng masasamang bagay na ginawa ng babae. Dahil hindi na maibabalik pa ng dalawa ang dating pagsasama at ipinahiya na siya ni Megan, gusto rin itong ipahiya ang babae. Walang gana ang walang ekspresyon sa mukhang si Daryl. Isa pa,
alam na nito ang lahat ng mga nagawang bagay ni Megan. Hindi na mahalaga pa kung makinig siya rito o hindi. Pero kaagad na nanginig si Megan. Kinagat nito ang kanyang labi at sinigawan si Watson. Tumigil ka! Huwag mong sabihin sa kanya. Gusto mo lang naman ng Jade Fairy Flute, hindi ba? Ibibigay ko sa'yo. Mariin itong kinagat ang kanyang labi. Nawala ang dating malakas nitong karakter. Sa katunayan ay hindi takot si Megan na sabihin ni Watson sa lahat ang kanyang mga nagawa. Ngunit ibang usapan na kapag naroon si Daryl. Isa pa, karamahan sa kanyang mga nagawa ay para hamakin si Daryl. Nang sandaling iyon ay nais ayusin ni Megan ang kanyang relasyon kay Daryl, kaya paano niya hahayaang marinig ng lalakian ng mga masasamang bagay na kanyang nagawa. Siyempre ay hindi naman talaga ibibigay ni Megan ang Jade Fairy Flute kay Watson. Nagkunwari lamang itong ibibigay niya iyon sa lalaki. Natuwa si Watson nang ngumiti ito habang nakatingin kay Megan. Haha! Mas magiging maayos kung sinabi mo iyan ng maaga. Hindi na kailangan pang humantong sa ganito. Pagtapos ay lumapit si Watson para alisin ang pagkakatali ng Megan. Inunat nito ang kanyang mga braso. Alliance Master Megan, iabot mo na ang Jade Fairy Flute. Hindi inilabas ni Megan ang Jade Fairy Flute, pero sumigaw at umatake ito kay Watson. Akala mo ay makukuha mo ang aking Jade Fairy Flute. Bang! Hindi inakala ni Watson na bigla siyang atakihin ni Megan. Isa pa, nakatayo ito malapit sa babae, kaya hindi niya ito naiwasan. Sakto ang pagtama ng atake sa kanya. Thud. 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 Kung nasa maayos na kondisyon lang si Megan ay namatay na si Watson sa pag-attack nito. Sayang lang dahil sugatan si Megan. Hindi nito nagamit ng maayos ang kanyaing internal na enerhiya. Hindi na pasama ang lagay ni Watson kahit na ginamit ng babae ang kanyang buong lakas sa ginawang pag-atake. Napaatras lamang ito. Pareho lang ang kanyang hitsura sa dati at maayos lang ang kanyaing lagay. Hayop ka! Sigaw ni Watson. Inayos ni Watson ang kanyang sarili. Galit itong nakatitig kay Megan. BTC, sino ka para magsinungaling sa akin? Wala kang utang na loob. Sige. Isa-isa kong pupunitin ang mga damit mo at hahanapin iyon. Naging malamig ang ekspresyon ni Watson habang naglakad ito palapit kay Megan. Ikaw. Nanginig si Megan nang makita nito ang papalapit na si Watson. Puno ito ng kahihiyan, galit, desperasyon. Itinadhana ba ito? Pipiliin na lamang niyang mamatay kaysa sirain ng siraulong si Watson ang kanyang damit. Tumigil ka, Watson! Ang kapal ng mukha mo. Sinigawan ito ng mga miyembro ng IMI, nag-iba ang kanilang ekspresyon. Hindi na rin ito matiis pa ni Zurong at Divine Farmer. Napakunot at napasigaw ang mga ito. Ang lakas ng loob mo! Huwag kang magtatangkang gawin yan. Huminto ka riyan. Patuloy ang pagsigaw ng lahat sa lalaki, pero hindi man lang ito nataranta. Katunayan ay mas nagiging sabik pa ito. Isa lamang siyang tagasunod ni Megan sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas ay makakaganti na siya rito. Habang palapit si Watson sa babae, sa wakas ay nakawala si Fanny at mabilis na lumapit. Tumayo ito sa harapan ni Megan para harangan si Watson. Isa kang nakakamuhi, walang hiyang duwag, Watson Tucker, maayos ang naging pagtrato sa iyo ni Master, pero gagawin mo ito sa kanya. Dapat kang mamatay. Sabi ni Fanny. Kahit na mapanlin lang at malupit din si Fanny, ay matapat ito kay Megan. Si Megan ang nag-promote sa kanya bilang isang elder mula sa pagiging ordinaryong alagad. Kung hindi dahil kay Megan ay hindi magiging kung ano man ang babae ngayon. Nang sandaling iyon ay hindi magawang umupo at manood lamang ni Fanny habang pinapahiya si Megan. Pagtapos ay nag-unat ito ng kamay para protektahan si Megan. Masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Pagsingha ni Watson. Lumabas ang internal na enerhiya mula sa kanya, pagtapos ay inaakin nito si Fanny at tinamaan ang katawan ng babae. Bang! Ginamit ni Watson ang kanyang buong lakas sa pag-ataking ito. Kaagad na nawasak ang ugat sa puso ni Fanny. Dumaing ito at direktang napalipad. Bumangga ito sa isang haligi, dumura ng dugo, at kaagad na nahimatay. Nakababatang kapatid. Tumulo ang mga luha ni Megan. Parang kapatid na nito si Fanny.
Ang babae ang taong pinagkakatiwalaan nito sa buong ME-sect. Noong nakulong si Megan sa North Moana Palace, ay kukunin ni Numan ang oportunidad na maging sect master, pero nais lamang itong iligtas ni Fanny. Nang sandaling iyon ay nadurog ang puso ni Megan nang makita niyang inatake ni Watson si Fanny habang siubukan itong iligtas. Labis na naantig si Daryl sa pangyayari. Hindi niya yon inasahan, kahit na palaging malupit ang babae, ay inilagay nito ang kanyang buhay para mailigtas si Megan sa oras na iyon. Hindi ito inasahan ng lahat. Pagtapos ay masamang ngumiti si Watson habang dahan-dahan itong naglakad palapit. Huwag ka nang umiyak, Master Costello. Mayroon pa tayong mga gagawin mamaya. Hindi ka magmumukhang maganda kung patuloy kang iyak. Kailangan mong maging maganda palagi para ma-enjoy kita. Gustong yakapin ni Watson si Megan nang magsalita ito. Lumayo ka! Lumayo ka sa akin! Pinilit makawala ni Megan. Humikbi ito nang makaramdam ng hiya at pagkagalit ang babae. Bang! Nang biglang may sumipa sa pinto ng presinto. Pagtapos ay seryoso ang mukha ng nakasuot na armor na si Ricky nang pumasok ito. Nagulantang si Watson, kaagad nitong tinigil ang kanyang ginagawa. Si Ricky ang commander ng Black Raider Army ng Westrington, at isa ito sa mga tauhan ni Donoghu. Hindi ito maaaring saktan ni Watson. Sa parehong sandali ay hindi napakali si Watson. Hayop, alam ba ni Donoghu na nandito ako kaya pinapunta niya si Ricky dito para hulihin ako? Tumingin si Ricky sa kanyang paligid. Nakita nito ang walang malay na si Fanny habang nakahiga sa sahig, napakunot ang lalaki. Tumingin si Ricky kay Watson at malamig itong nagtanong. Bakit ka nandito, Cultmaster Tucker? Anong nangyari? Napabuntong hininga si Watson nang kumalma ito at mapagtantong hindi siya aretuhin ni Ricky. Pagtapos ay numiti ito at nagsalita. Kailangan ninyo itong makita, Commander Ricky. Mapanlin lang ang mga bilanggo rito. Nag-alala ako kaya sumilip ako. Salamat at sakto ang aking pagdating. Nagawang makawala ni Fanny and mula sa ME-sect. Gusto nilang tumakas kaya pinatulog ko ito. Hindi gustong sabihin ni Watson ang kanyang totoong intensyon, pero mabilis itong mag-isip. Kaagad siyang nakagawa ng kasinungalingan para sabihin kay Ricky. Hayop! Labis na nagalit ang mga alagad ng ME. Isang nakakamuhing tao si Watson, paano nito nagawang baliktarin ang katotohanan? Naroon siya para makuha ang Jade Fairy Flute. Kaya pala. Tumango si Ricky at nagbigay papuri kay Watson. Salamat sa inyong mga ginawa, Cultmaster Tucker, pero responsibilidad namin ang bantayan ang mga piitan, hindi mo na ito kailangang gawin. Pagtapos ay inimbita nito ang lalaki para umalis sa lugar. Masyado kang mabait, Commander Ricky. Kailangan ko nang umalis. Kaagad na umalis si Watson. Nang sandaling iyon ay nakangiti pa rin si Watson, pero lubha itong nalungkot. Hayop, nalampasan ko ang oportunidad na makuha ang Jade Fairy Flute. Hindi ko man lang naranasan ang banayad na si Megan. Ngunit hindi nataranta si Watson. Dinalaan ni Donoghu si Megan papuntang Westrington para magkaroon ito ng maraming oportunidad sa kanilang pagbalik. Nang mawala si Watson ay hindi na nagtagal pa roon si Ricky, nilisan din nito ang presinto. Siyempre, ay hindi nito nakalimutang magdadag ng mga sundalo para pahigpitin ang seguridad ng piitan. Napabuntong hininga ang mga alagad ng ME nang kumalma ang mag-ito. Swerte ang mga ito dahil sa pagdating ni Ricky sa tamang oras. Kundi ay nilabag na nito si Megan. Nakababatang kapatid. Niyakap ni Megan si Fanny, patuloy ang pagtulo ng mga luha nito. Labis itong nagsisi. Patawad. Nagdulot ako ng labis na kaguluhan. Kasalanan ko ito. Alam ni Megan na nawasak ang ugat sa puso ni Fanny. Nasa bingit ito ng kamatayan at maaari itong mamatay sa kahit na anong oras. Sinisi ni Megan ang kanyang sarili dahil doon at labis na nadurog ang puso nito. Hindi makakagawa ng maraming masasamang bagay si Megan kung hindi lamang nito sobrang minahal si Daryl hanggang sa puntong kinamuhian na niya ang lalaki at nagdesisyong sumalungat dito. Sa kasamaang palad ay kailangan nitong tiisin ang mga kapalit ng kanyang mga ginawa. Hindi lamang ito nagdulot ng pinsala sa ME-sect, pero halos napatay din ito ang nakababata niyang kapatid. Marami itong dinulot na gulo at problema.
Naramdaman ni Daryl ang lungkot ni Megan nang marinig niya ang mga pag-iyak nito. Hindi rin naging maganda ang pakiramdam niya tungkol doon. Mukhang alam ni Megan na siya ang dapat nasisihin. Pero masyadong marami ang mga nagawa nitong kasamaan. Una ay pinatay niya ang asawa ni Chester, pagtapos ay pinatay niya ang Secmaster ng Mount Hua at sinisi ito sa lalaki. Sinira rin ni Megan ang lahat ng may kinalaman sa lalaki, hindi na niya ito maibalik pa. Mapapatawad pa ba siya nito? Kinaumagahan ay hinatid ng mga sundalo sina Daryl, Megan, at ang iba pa papunta sa karwahe ng bilangguan. Higit 10,000 sundalo ng Westrington ang nagtipon sa harap ng main hall, handa nang umalis ang mga ito. Tumayo si Donoghu sa entrada ng main hall, may ngiti sa kanyang mukha, maganda ang pakiramdam nito. Kahit na nakatikim ito ng lupit ng Askewa Breaking Axe at hindi pa tuluyang bumabalik ang kanyang internal na enerhiya, ay hindi nito naapektuhan ang kanyang mood. Tiningnan ni Donoghu ang nakatayo sa kanyang tabi na si Debra. Mas naging mabuti pa ang pakiramdam nito. Tumawa ang lalaki. Nasa kanya ang trono at ang magandang babae sa kanyang tabi, mayroon siya ng parehong bagay na yon, ano pa ang kailangan nito para mas maging masaya? Tahimik ang nakatayong si Debra sa tabi ni Donoghu, habang nakasuot ito ng mahaba at puting bestida, mukha itong charming at nakakamangha. Naging hindi maganda ang pakiramdam ni Daryl nang makita niya itong nasa karwahe. Marami na itong napagdaanan, kasama ang babae sa loob ng 10 taon, importante para sa kanya ang bawat alaala. Tuluyan na ba talaga itong nakalimutan ng babae? Hindi ganoon ang magiging pakiramdam ni Daryl kung hindi lamang nabura ang memory ni Debra at sumama sa ibang lalaki. Ngunit sumang-ayon itong makasama si Donoghu, walang sino man ang makakatiis sa gnon. Kamahalan. Lumapit si Ricky mula sa grupo. Nilingon nito si Donoghu at magalang na nagsalita. Handa na tayo. Pakiusap, bigyan niyo ako ng kautusan para umalis. Magaling? Ngumiti si Donoghu at itinaas ang kanyang kamay para ikway ito. Makinig ang lahat. Bilisan natin ang pagbalik sa Westrington. Attention! Tumakbo palapit sa kanya ang isang sundalo mula sa ilalim ng bundok, matindi itong namawis. Kamahalan, mayroong malaking grupo ng mga sundalo ang nasa base ng bundok. Napapalibutan ng mga ito ang Mount Emi. Ano? Nagkagulo ang lahat. Hindi lamang si Donoghu, nagulat din sina Daryl, Megan, at ang iba pa. Anong nangyari? Saan nanggaling ang mga sundalo? Nang sandaling iyon ay bumalik sa wisyo si Donoghu. Nagsalita ito. Huwag kayong kabahan, pero maging maingat kayo. Pagtapos ay naglakad si Donoghu at tumingin sa ibaba ng bundok. Mabilis na sumunod si Debra. Gasp! Nanginig at nagulat si Donoghu, naguluhan ito. Nang sandaling iyon ay bumagsak ang kanyang panga at hindi makapaniwala. Nakita nito ang napakarming sundalo, nakakmangha ang mga ito habang nakatayo. Sa ilalim ng sinag ng araw ay nakita nito ang mga armor sa kanilang katawan at mahahabang espadang kanilang hawak. Malakas ang aura ng mga ito. May dalang malaking bandila ang isang sundalong nasa harapan ng grupo, higit 0 metro ang taas nito. Mayroong 2 salita rito, New World. Iyon ang New World Army. Hayop naman. Bakit bigla-biglang nagpadala ng mga sundalo ang New World sa World Universe? Kinabahan ang nakatayo sa tabi ni Daryl na si Debra. Naramdaman nitong napakalakas ng bawat sundalo. Halatang elites ng New World ang mga ito. Napalaki ng kanilang bilang, baka ilang daang libo ang mga ito. Makikita lamang ang mga ito bilang itom na karagatan. Nagningning ang mga hawak nilang espada, habang may malamig na aura sa ilalim ng sinag ng araw. Talagang nakakagulat ang makita iyon. Anong dapat nating gawin, kamahalan? Nandito ba sila para sa akin? Hindi mapakaling tanong ni Debra kay Donoghu. Huminga ng malalim si Donoghu, habang pinakalma nito ang babae. Huwag kang matakot, mahal ko. Tanungin natin sila, bago tayo magdesisyon sa susunod na aksyon. Kalmado si Donoghu, hindi ito kinabahan. Thud. Sa wakas ay nakarating rin sa itaas ng Mount Emi ang ilang daang sundalo ng New World. Nakasuot ng kulay lila at gintong armor ang kanilang pinuno, gwapo ang hitsura nito. Ang lalaki ay si Ambrose Darby.
Kahit na bata pa ito ay naglabas ito ng nakakatakot at maharlikang aura. Nakatayo sa tabi nito sina Era Hansen at Sloan. Nakasuot ng dilaw na bestida si Era, napakaganda nitong tingnan. Nakasuot ng gintong armor si Sloan, nakita ang magandang hubog ng kanyang katawan. Pinamunuan ni Ambrose ang New World Army patungong Mount Emmy dahil nahulog ito sa bitag ni Megan ilang araw na ang nakaraan. Kinulong ng Secmaster ng Emmy Sec sina Ambrose at Era sa kuweba sa likod ng bundok. Nang sandaling iyon ay nadroga si Era na nakapagdulot sa kanya ng mga pagnanasang kagustuhan, nawala ito sa kanyaing sarili. Walang ibang nagawa si Ambrose kundi ang hiwain ang kanyang sarili gamit ang patalim para hindi ito matuksong makipagtalik kay Era. Matapos ang insidente ay nalaman ng dalawa na iisa ang kanilang ama, at nag-init ang dugo ni Ambrose. Matapos nitong bumalik sa New World ay napagdesisyonan nitong pamunuan ang kanyang army para sirain ang Emmy sect. Halos maidala ito ni Megan para makagawa ng malaking pagkakamali. Paano niya mapapatawad ang babae dahil doon? Ambrose. Nagulat ang nasa karwaheng si Daryl nang makita nito si Ambrose. Nasorpresa at natuwa ito. Pagtapos ay tiningnan nito si Sloan na nakatabi kay Ambrose, mas lalo pa itong nasabi. Nalaman ba ni Ambrose na nahuli ang lalaki, kaya pinamunuan nito ang malaking army para iligtas ito? Mukhang medyo marespeto ang kanyaing anak. Hindi pa rin alam ni Daryl na naroon si Ambrose para sirain ang Emmy sect, hindi alam ng kanyang anak na nakakulong siya roon. Kahit na alam ni Ambrose na naroon si Daryl ay hindi niya ito ililigtas. Isa pa, hindi nito kailanman kinilala si Daryl bilang kanyang ama. Sush! Sa kabilang banda ay nanginig si Megan. Hindi ito mapakali. Hayop! Narito si Ambrose at ang hukbo nito para ilabas ang kanilang itinagong galit. Tinignan ni Megan si Daryl. Kinagat nito ang kanyang mga labi, mas lalo itong hindi napakali. Mas lalo ba itong kamumuhian ni Daryl kung alam nitong sinaktan ng babae ang kanyang dalawang anak? Nagulat si Ambrose nang makita ang pangyayari sa kanyang harapan. Anong nangyari? Napansin nitong naroon ang higit sa 10,000 sundalo ng Westrington, mukhang nakakulong sa mga karwahe, sina Megan, at ang lahat ng mga alagad ng Emmy sect. Hindi lamang iyon, napansin din nitong nasa loob ng pinakamalapit na karwahe ang kanyang tunay na ama na si Daryl Darby. Pagkamuhi lamang ang anamdaman nito nang kanyang makita si Daryl. Maraming taon itong nilibot ang New World aksama ang kanyang ina, pero hindi kailanman nagkaroon ng pakialam si Daryl sa kanila. Hindi man lang ito nagpakita kahit na isang beses lamang, hindi karapat-dapat na kanyang maging ama ang lalaki. Walang kinalaman sa kanya ang naging paghuli kay Daryl, sariling problema yon ng lalaki. Nang sandaling iyon ay nagharapan ang dalawang hukbo. Matindi ang naging pakiramdam sa kapaligiran ng Mount Emmy. Tiningnan ni Donoghue si Ambrose mula ulo hanggang paa, hindi nito naitago ang gulat sa kanyang puso. Napakabata pa nito pero napakalakas ng kanyang aura. Hindi ito isang ordinaryong tao. Pagtapos ay nagbigay ito ng hudyat kay Ricky. Siya ang emperor, paano ito makikipag-usap kay Ambrose? Sush! Naglakad si Ricky at malakas na nagtanong. Sino kayo? Pagtapos ay lumapit din si Sloan at malamig na nagsalita. Ito ang kamahalan, ang prinsipe ng New World. Nandito kami para wasakin ang Emmy sect. Bakit kayo nandito? Bago iyon ay pinamunuan ni Sloan ang isang hukbo para makipaglaban sa Westrington bilang kauna-unahang warrior goddess ng New World. Nakipaglaban din ito kay Donoghue para malaman niya kung sino ang mga ito. Tiningnan ni Sloan ang nasa karwaheng si Daryl nang sabihin niya iyon. Kailan pa nagkaroon ng sama ng loob si Daryl sa Westrington? Paano ito napunta sa ganito? Pagtapos ay tiningnan ni Sloan ang katabi ni Donoghue si Debra, mas lalo itong nagtaka. Mukhang ito ay si Debra Gable. Hindi ba, si babae ito ni Daryl? Bakit kasama niya si Donoghue? Isa pa, bakit mayroon silang romantikong relasyon? Napabuntong hininga si Ricky nang marinig nito ang mga salita ni Sloan. Mukha itong kalmado. Mukhang nandoon ang mga bagong dating marawasakin ang Emmy sect. Ngumiti si Ricky at tinuro nito si Megan at ang iba pang mga alagad ng Emmy. Nagsalita ito. Mukhang nandito ka para sirain din ang Emmy sect. Isang pagkakataon.
Sinaktan ni Megan ang kamahalan, kaya hinuli namin sila. Dadalhin namin sila sa Westrington para husgahan ang kanilang mga krimen. Nakakainteres, ngumiti si Ambrose. Maraming nagawang pagkakamali si Megan, nasaktan din nito ang emperor ng Westrington. Marahil ay karma nito ang kanyang pagkahuli, maganda ang naging pakiramdam nito. Commander Sloan. Ngumiti si Donoghue at tiningnan nito si Sloan. Nagsalita ang lalaki, maraming taon kitang hindi nakita, maganda pa rin ang hitsura mo. Dahil nandito tayo para wasakin ang Emisec, ang ibig sabihin nito ay magkaalyado tayo. Hindi kayo kailangang guluhin dahil nahuli na namin silang lahat. Pagtapos ay tiningnan ni Donoghue, si Ambrose habang nakangiti. Maaaring bata pa ang prinsipe, pero kakaiba ang aura nito. Marami itong magagandang bagay na magagawa kapag siya'y naging emperor sa hinaharap. Maayos kitang sasamahan sa tuwing maglalagi ka sa Westrington. Pero nagamadali ako ngayon, pakitabi lang para makababa kami ng bundok. Mapagbigay ang mga salita nito, pero makapangyarihan pa rin ito. Hindi magiging ganoon kagalang si Donoghue kung nasa normal na pangyayari lamang ito. Pero nagdusa pa rin ito dahil sa lupit ng Eskewa Breaking Axe at hindi pa bumabalik ang kanyang internal na enerhiya. Wala itong magawa kundi ang maging magalang. Kung sa bagay ay mayroong ilang daang libong sundalo si Ambrose, hindi nito gustong maliitin ang batang prinsip. Ngini siya ni Ambrose si Donoghue at nagsalita. Salamat, kamahalan, sa inyong mga pagbati. Bibisitahin kita sa Westrington kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Pagtapos ay ikinuway ni Ambrose ang kanyaing mga kamay at nag-utos sa New World naan sa kanyang likuran. Gumilid ang lahat, hayaan silang makaalis. Buzz! Nadurog ang puso ng nasa karwaheng si Daryl. Walang pakialam si Ambrose sa lalaki. Mukhang hindi pa nito napapatawad si Daryl. Akala nito ay naroon si Ambrose para iligtas siya, pero hindi man lang tiningnan ng batang lalaki ang kanyang tunay na ama. Nakaramdam ng pagkabigo si Daryl, pero hindi nito sinisi si Ambrose. Isa pa, marami na itong utang sa mag-ina. Dahan-dahang kumilos ang hukbo nang magbigay daan ang mga ito. Sandali. Sigaw ni Sloan. Tiningnan nito si Ambrose nang hindi mapakali. Kamahalan, hindi mo sila maaaring paalisin ng ganoon lang. Maaaring dapat lang iyon para kina Megan at ng Emisec, pero nasa kanilang kamay pa rin si Daryl. Kahit ano pa ang isipin mo ay siya pa rin ang inyong tunay na ama. Puno ng pag-alala at kaba ang mga mata ni Sloan. Kung 10 taon na ang nakaraan nang mangyari ito ay walang magigipakialam si Sloan kung mamamatay o mabubuhay ba si Daryl. Ngunit sa nakalipas na ilang taon ay mas nakilala niya ito bilang kaibigan. Nag-alala si Sloan nang mapagtanto nitong walang pakialam si Ambrose para kay Daryl. Ano? Kinabahan ang tahimik na si Era sa kanilang tabi. Tiningnan nito ang karwahe ni Daryl at nagtaka. Si Daryl Darby ang taong ito. At siya ang tunay kong ama. Nagulat si Era, pero nasabik ito. Nalaman nitong nakatatanda niya palang kapatid si Ambrose, iisa ang kanilang ama. Mahirap tanggapin ang katotohanan iyon, pero nagawa ito ni Era. Noong pinilit ni Megan na paalis si Aurora Hansen sa Emisec, ay nalaman ni Era na si Daryl Darby ang kanyang tunay na ama. Pagtapos ay magkasama nilang ninilibot ang mundo, hindi ito nagkaroon ng pagkakataon para makilala si Daryl. Ito ang unang pagkakataong nakita ni Era si Daryl. Bukod sa saya ay medyo naguluhan ang pakiramdam nito nang makita niya ang amang nakasakar sa karwahe ng bilangguan. Tita Sloan. Nandilim ang ekspresyon ni Ambrose. Nagsalita ito. Hindi ko gustong iligtas si Daryl. Isa lamang ang aking ama, siya ay si Lord Kennybred. Tita ang tawag ni Ambrose kay Sloan dahil nirespeto niya ito. Kinamumuhian ni Ambrose si Daryl. Hindi pa rin ililigtas ng bata ang lalaki kahit na hilingin niya pa ito. Malamig na tumawa si Ambrose. Tita Sloan, bakit kailangan kong mag-alala kung mamamatay o mabubuhay ba ang walang pusong kagaya ni Daryl? Matindi ang galit nito kapag naiisip niya kung paano sila iniwan ni Daryl at ilang taong lumaban sa buhay nang wala ang kanyang ama. Kuya! Nagsalita si Era. Si Daryl ang ating ama? Pagsasalitaan tao ng ibang tao kapag hindi natin siya iniligtas. Hindi pa nito nakikita si Daryl, kaya wala itong pakiramdam para sa lalaki. Pero mabait siyang babae. Hindi nito matiis na makita ang nakakulong na si Daryl.
Determinado si Ambrose. Umiling ito at nagsalita. Kapatid, alam kong mabait ka, pero hindi karapat-dapat iligtas ang taong katulad ni Daryl. Nakalimutan mo na ba kung paano kayo pinaalis ng mama mo sa Emisec at mamuhay na parang palaboy, at ang lahat ng iyon ay dahil sa kanya? Bakit kinaawaan mo pa rin siya? Fine. Hindi mapakali si Era, nagpadyak ito ng paa. Kung ayaw mo, edi ako na lang ang magliligtas sa kanya. Buzz! Pagtapos ay tumingkayad si Era at malinis na lumipad pataas. Dumiretso ito sa karwahe. Ama, nandito ako para iligtas ka. Sigaw ni Era kay Daryl, determinado ito. Alam nitong Secmaster ng Elysium Gate ang kanyang ama. Pinaglaban nito ang katarungal at kabutihan. Bayani ito ng mundo. Siya ay anak nito, matuturing pa ba siyang tao kung hindi niya ito ililigtas? Ama. Nagtaka si Daryl nang lumipad palapit si Era at tawagin siyang ama. Anong nangyari? Mukhang hindi niya pa kailanman nakita ang batang babae. Daryl! Nang sandaling iyon ay kinagat ni Megan ang kanyang mga labi at malumanay na nagsalita. Era Hansen ang pangalan niya. Anak niyo siya ni Aurora. Hindi mo ba'y alam ang tungkol doon? Ano? Nagtaka si Daryl nang tingnan nitong maigi si Era. Natuwa ang lalaki, pero na-guilty pa rin ito. Mayroon silang anak ni Aurora. Malaki na ito ah. Pero hindi niya man lang nalaman ang tungkol dito, muli itong nabigo sa pagiging isang ama. Kapatid, huwag. Nagulat si Ambrose. Kaagad nitong binuksan ang kanyaing bibig para pigilan ang babae, pero nahuli ito ng isang hakbang. Kasama na ni Era ang Estrington Army. Sush! Nag-iba ang mukha ni Donoghu. Sumigaw ito dahil sa labis na inis. Pigilan siya! Pagtapos ay sinuri nitong maigi si Era. Tinawag niyang ama si Daryl. Hindi ko siya mabilis na pakakawalan dahil anak pala ito ni Daryl. Wala! Pagtapos ay sumigaw si Ricky. Bilis, pabagsakin siya! Pagtapos ay kaagad nitong nilukom ang kanyang internal na enerhiya at lumipad palapit kay Era. Sush! 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 Sa parehong sandali ay nilikom ng ilang daang sundalo ng Westrington ang kanilang internal na enerhiya at pinalibutan si Era. Hindi kinabahan si Era. Bagkus ay ikinuway nito ang hawak na mahabang espada at matinding nakipaglaban kay Ricky at sa iba pa. Mabilis at kasing sigla ito ng isang paru-paro habang lumipad ito ng pataas at pababa. Labis na tumaas ang lakas ni Era mula noong na-master nito ang Immortal Pure Scripture. Hindi ito natakot ng kanyang harapin ang Westrington Army. Pero masyadong malaki ang bilang ng Westrington Army. Noong una ay madali pa itong nabuhat ni Era, pero nahirapan ito sa pakikipaglaban ang tumagal na. Makinig ang lahat. Patayin! Patayin ang lahat ng Westrington Army. Iligtas si Era. Hindi na ito pinag-isipan ng malalim ni Ambrose. Sumigaw ito at mabilis siyang lumapit. Hindi nito gustong makipaglaban sa Westrington Army. Hindi rin ito gustong iligtas si Daryl, pero mahal niya ang knayang kapatid. Hindi niya ito matiis na makitang nasa kampo ng kalaban. Patayin! Parang isang alon ang naging pagsugod ng New World sa Westrington Army. Makinig ang lahat. Buong lakas niyong kalabanin ang New World Army. Patayin niyo sila para sa akin. Parang baliw na sigaw ni Donoghu. Mahigpit nitong hinawakan ang SKY Breaking Axe at sinugod ang New World Army. Sa parehong sandali ay hindi nakalimutan ni Donoghu ang paalalahanan si Debra. Mahal ko, magtago ka sa gilid at huwag kang kabahan. Naglaban ang Westrington at New World Army, matindi ang kanilang labanan. Arg, patuloy na narinig ang mga pagsigaw habang nagbagsakan ang mga katawan. Halos napinturahan na ng kulay pula ang Mount Emmy dahil sa kanilang mga dugo. Bang! 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 Mahigpit na hinawakan ni Ambrose ang Tyrant Hammer, malakas ang kanyang tapang at determinasyon sa digmaan. Lumipad palayo ang nasa kanyang harapan na mga sundalo ng Estrington. Napakalakas ng lalaki! Magmula noong siya ay naging prinsip ng New World ay marami nang nainom na bibihirang mga halaman at mga elixir si Ambrose. Labis na lumakas ang kanyang kapangyarihan. Sush! Galit si Donoghu nang makita nito ang mga nagbagsakan niyang sundalo sa labanan.
Kaagad nitong tinitigan si Ambrose. Malakas si Ambrose kahit na bata pa ito. Mamatay ka! Galit na sigaw ni Donoghue. Pagtapos ay nilikom nito ang kanyang internal na enerhiya. Nagliwanag ang isang ilaw mula sa skyway-breaking axe patungo kay Ambrose. Pinamunuan ni Donoghue ang Westrington Army para lusubin ang napakaraming lugar. Alam nito na importanteng mapabagsak muna ang pinuno ng kalaban para magkaroon ng kontrol. Kaya napagdesisyonan nitong magsimula kay Ambrose nang makita niya ang tapang ng batang lalaki. Hindi na niya kailangan pang mag-alala tungkol sa New World Army kung mapapasuko lamang niya si Ambrose. Gasp! Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Ambrose nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura ni Donoghue. Nagulat ito. Iyon ba ang grand weapon na skyway-breaking axe? Napakalakas! Halos hindi makapag-isip si Ambrose. Kaagad nitong nilikom ang kanyang internal na enerhiya at naghandang harangan iyon. Ambrose! Nag-alala ang nasa karwaheng si Daryl. Sumigaw ito. Mag-ingat ka! Mayroong napakalakas na grand weapon ang lalaking yan, ang SKY-breaking axe. Huwag mo itong diretsyong kalabanin. Napakalakas ng SKY-breaking axe ni Donoghue, natakot si Daryl na baka hindi ito kayanin ni Ambrose. Pero hindi man lang napagalaw si Ambrose ng babala ni Daryl. Bagkus ay mas lalo pa itong nangamba. Malamig na sumagot si Ambrose. Tumahimik ka, Daryl. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Hindi ko kailangan ng pag-alala mo, kailanman ay hindi kita nakita bilang aking ama. Nagmistulang hindi nakikitang malaking martilyo ang kanyang mga sinabi, matindi nitong nadurog ang puso ni Daryl. Say! Naging matindi ang hindi magandang pakiramdam ni Daryl. Patago itong nagbuntong hininga. Kung lubos akong kinamumuhian ni Ambrose ay ipagpapasa kanya ko na lamang ang hinaharap. HMM? Nagulat si Donoghue nang marinig nito ang usapan ng dalawa. Nagtaka ito nang tingnan niya si Ambrose, nagulat ang lalaki. Hindi ba't siya ang prinsip ng New World? Bakit niya sinabing ama niya si Daryl? Parang makamandag na ahas ang mga namumulang mata ni Donoghue. Ikinulong nito ang kanyang mga tingin kay Ambrose at matindi ang nakamamatay na mga intensyon nito. Hindi gustong makipaglaban ni Donoghue sa New World Army. Inakala nitong magiging maayos ang lahat kapag napasuko niya si Ambrose. Isa pa, prinsip ng New World ang mas batang lalaki, hindi ordinaryo ang pagkatao nito. Mortal na magkaaway sina Donoghue at Daryl at papatayin nila ang bawat isa sa puntong makita lang nito ito. Hindi na kailangan pang magdalawang isip pa ni Donoghue dahil anak ni Daryl si Ambrose. Kung sa bagay, gustong alisin ni Donoghue ang ugat ng problema. Napakalaki ng epekto ng sumabog na lakas mula sa skyway-breaking axe, hindi mapakali ang lahat. Kamahalan, nandito ako para tulungan ka. Nanginig si Sloan. Pagtapos ay inilabas nito ang kanyang tangsword at nilapitan si Ambrose para tulungan ito sa pakikipaglaban kay Donoghue. Nang sandaling iyon ay sumabog ang internal na enerhiya ni Ambrose at Sloan. Tila mahahati ang buong kalangitan. Mayroong Tyrant Hammer si Ambrose at napakalakas din nito. Sa kabilang banda ay sikat sa buong mundo si Sloan bilang warrior goddess. Nagsanib puwersa sina Ambrose at Sloan. Kaagad na nanigas sa gitna ng hangin ang nakakatakot na lakas ng enerhiya at nakabuo ito ng higanteng bola ng enerhiya. Diretso itong lumipad kay Donoghue. Parang luluwa ang puso ng lahat nang makita nila ang pangyayari. Nag-iba rin ang ekspresyon ng mukha ni Donoghue. Paano nakabuo ng isang nakakatakot na puwersa ng enerhiya sina Ambrose at Sloan dahil lang sa pagsasanib puwersa? Bang! Matinding tinamaan ng ginawang bola ng enerhiya ni Sloan at Ambrose ang skyway-breaking axe. Naglabas ito ng tunog na nakawawasak ng daigdig. Agad na namutla ang mukha ni Donoghue. Dumura ito ng dugo bago napalipad palayo. Sa kasamaang palad ay hindi na tuluyang bumalik pa ang kanyang internal na enerhiya dahil sa tama ng skyway-breaking axe. Kaya naman hindi nito naharangan ang pinagsanib na atake ni Sloan at Ambrose. Kamahalan! Nanginig si Debra at napabulalas ito nang makita niya iyon. Puno ng pag-alala ang maganda nitong mukha. Nang sandaling iyon ay gusto nang magmadaling lumapit ni Debra para tulungan si Donoghue. Pero nagsanib ng puwersa sina Ambrose at Sloan. Masyadong nakakatakot ang aura ng dalawa.
Ngunit madaming mga sundalo ng New World ang nasa kanyang daanan, kaya hindi makalapit si Debra. Buzz! Iwinagayway ni Ambrose ang Tyrant Hammer, at inattack si Donoghu. Mabilis na itinaas ni Donoghu ang kanyang Eskewa Breaking Axe para harangan ito. Pero masyado ng marami ang nagamit nitong internal na enerhiya, at nasa punto na ito ng kanyang limitasyon. Umalingaw-ngaw ang pagdaing ni Donoghu dahil sa sakit. Muli itong naging sugatan ng malubha. Hindi na gusto pang patagalin pa ni Donoghu ang labanan. Buong lakas nitong ikinuway ang Eskewa Breaking Axe. Sa puntong iyon ay nagamit nito ang lahat ng kanyang lakas, at naubos na rin ang kanyang internal na enerhiya. Masyadong nakakatakot ang lakas na lumabas sa lalaki, nag-iba ang nakapalibot na hangin. Kaagad na nagbago ang ekspresyon ni Ambrose at slowan ng maramdaman ng dalawa ang nakakatakot na puwersa. Mabilis nila itong iniwasan. Tinansa ni Donoghu ang oportunidad para tumalikod at mabilis na tumakas pababa ng bundok. Ayaw tumakbo ni Donoghu dahil nakakapagod ito. Ngunit wala itong ibang magagawa. Anak ni Daryl si Ambrose, hindi nito makakayanang mabuhay kapag napasa kamay ito ng lalaki. Sa isang kisamata ay naglaho si Donoghu sa pangingin ng lahat. Kamahalan! Nanginig si Debra nang sumigaw ito. Pero nakawala at naglaho na si Donoghu. Paanong naging ganoon ang sitwasyon? Nangako itong alagaan ang babae, pero iniwan niya itong mag-isa sa unang pagpapakita ng peligro. Nagsinungaling ito sa babae. Lubos na nakaramdam ng pagkabigo si Debra nang tingnan nito ang direksyon na pinuntahan ni Donoghu nang ito'y tumakbo. Tumakas si Donoghu, kaya naman wala nang pinuno ang Westrington Army. Magulo at hindi nagtagal ay nahuli ang mga ito. Ula! Mabilis na lumapit sa Era para gamitan ng kanyang espada ang karwahe ng bilangguan, pinakawala nito si Daryl. Ikaw si Era Hanses, tama? Nasaan ang mama mo? Kinuskos ni Daryl ang namamaga nitong braso, at tiningnan si Era, puno ng pagmamadali ang mga mata nito. Mayroong malakas na personalidad si Aurora, at hindi madaling mababago ang desisyon nito. Malaki na ang anak ng babae, at hindi man lang niya ito pinaalam kay Daryl. Nasa New World si Mama. Maayos naman siya, Papa, huwag po kayong mag-alala. Kinagat nito ang kanyang labi nang sumagot sa lalaki. Ma'am. Tumango si Daryl, nasabik ito. Ninisyan at kinausap nito si Era. Sige. Huwag kang mag-alala. Kukunin ko ang mama mo kapag nakawala na ako. Magkakaroon tayo ng maayos na reunion. Kinuway nito ang kanyang kamay bilang pagsenya. Halika, titingnan kitang maigi. Napansin ni Daryl na kamukhang kamukha ni Aurora si Era. Maganda ito, lalo na ang kakaiba at hindi makamundonyot ang aura. Magiging diyosa ito sa mundo ng mga cultivator sa hinaharap. Dumaing si Era bilang sagot, humakbang ito ng ilang beses, pero kaagad ding huminto. Kahit na magkadugo sila ni Daryl ay iyon ang unang beses ng pagkikita ng dalawa. May pagkareserba pa ito tungkol sa lalaki. Pero hindi iyon inisip ni Daryl. Taliwas dito ay hindi maipaliwanag ang pagkasabik nito. Gusto nitong tumawa. Nasa maayos na lagay ang kanyang mga anak. Malakas at makapangyarihan ang kanyang anak na lalaki, samantalang maganda at mahusay ang kanyang anak na babae. Ambrose. Maluwag ang loob ni Daryl nang tingnan nito si Ambrose at nagsalita. Salamat. Mapalad lamang ang saktong pagdating ni Ambrose. Kundi ay paniguradong mamamatay ang lalaki, at pati na rin ang emisect. Huwag mo itong gawing dahilan para mapalapit ka sa akin. Parang yelo sa lamig ang mukha ni Ambrose. Bangko ng mukha nito nang malamig itong nagsalita. Umatake lamang ako dahil nag-alala ako sa aking kapatid. Hindi yon dahil gusto kitang iligtas. Kaya hindi mo ako dapat pasalamatan. Hindi mali si Ambrose. Kung hindi lamang nasa panganib si Era, ay hindi nito kailanman kakalabanin si Donoghu. Nag-alala lamang ang lalaki para kay Era, wala itong pakialam kay Daryl. Mapait na tumawa si Daryl, napaka-awkward ng sitwasyon. Gustong pag-aani ni Era ang sitwasyon pero hindi nito alam kung saan magsisimula. Megan. Pagtapos ay nakulong ang mga tingin ni Ambrose kay Megan, malamig itong nagsalita. Kailangan nating tapusin ang mga samaan ng loob sa isa't isa.
Hindi na itago ni Ambrose ang galit sa kanyang puso nang sabihin niya iyon. Pinainom ni Megan si Era ng gamot na halos makapagpaalis sa pagkababae nito, masyado siyang masama at walang awa. Hinding-hindi matatanggal ng pagkamatay ni Megan ang hinanakit sa puso ni Ambrose. Nanginig si Megan nang maramdaman niya ang galit ng binet, ninerbiyos na siya ng husto rito. Huminga rito ng malalim si Megan. Bahagya siyang tumawa at nagbuntong hininga, masyadong naging matindi ang obsession ko kay Daryl, kamahalan, kaya napilitan akong gumawa ng masasamang bagay. Pinagsisisihan ko na talaga ang mga bagay na ginawa ko sa inyo ng aking junior na si Era. Sige na kung gusto mo talaga akong parusahan. Naintindihan na rin ni Megan nitong nagdaang 2 araw ang kanyang mga pagkakamali, gusto lang niyang makabawi sa kanyang mga nagawa. Nakapagdesisyon na si Megan na huwag tanggihan ang anumang parusa na ibibigay ni Ambrose sa kanya. Gusto lang niyang masaksihan ito ni Daryl para mapatawad siya nito ng tuluyan. Napasimangot si Ambrose nang makita niya ang sinseridad ni Megan. Dito na siya suminghal habang nanunuksong sinasabi na, masyadong naging direkta ang pagamin na ginawa mo sa iyong mga kasalanan, hindi ito ang Megan na nakilala ko. Dito na tumingin si Ambrose kay Era. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin sa kanya, Era? Bahagyang napakagat si Era sa kanyang mga labi. Nag-isip siya ng isang sandali bago niya sabihing, ikaw ang magdesisyon, kuya. Gustong patayin ni Era si Megan noong maalala niya ang pagpapainom nito ng gamot sa kanya na halos makapagpatanggal sa kanyang pagkabata. Pero agad na lumambot ang kanyang puso noong makita niya ang miserable nitong itsura. Higit sa lahat, alam ni Era na hindi basta-bastang pakakawalan ni Ambrose si Megan, kaya hinayaan na niya itong magdesisyon para sa kanilang dalawa. Tumango rito si Ambrose. At pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, kaladkarin niyo si Megan at pugutan ng ulo. Naging determinado at hindi makukwestiyon ng kahit na sino ang kanyang tono. Ula! Agad na umabante ang ilang mga sundalo at kinaladkad si Megan palabas ng karuwahe. Nanginig dito ng husto si Megan. Dito na namutla ang maganda niyang mukha. Ito na ba talaga ang kanyang kapalaran? Pero marami na siyang masasamang bagay na ginawa sa kanyang paligid. Kaya hindi na niya masisisi ang desisyon na ginawa ng mga ito para sa kanya. Tumingin si Megan kay Daryl, na puno ng pagdadalawang isip ang kanyang mga mata. Hindi na niya ito magagawang makita pa kahit na kailan sa sandaling mamatay ito. Hindi na natakot si Megan na mamatay dahil sa pagsisisi na kanyang ginagawa sa kanyang ginawa, pero hindi pa rin niya nagawang pakawalan si Daryl. Tumama sa puso ni Daryl ang itsurang iyon ng mga mata ni Megan. Alam niyang may nararamdaman pa sa kanya si Megan. Naintindihan na rin niya sa wakan na naging hinanakit lang ang pagmamahal na nararamdaman nito sa kanya noon. Dito na siya nagbuntong hininga. Master. Hindi. Natigilan dito ang mga nakatayong disipulo ng Emmy sa paligid. Gusto nila itong pigilan pero nakakulong silang lahat sa karwahe. Wala na silang magawa na kahit ano. Nagkunwari si Ambrose na walang naririnig sa mga sigaw na ginawa ng mga ito. Nanlamig ng husto ang kanyang itsura habang sumisigaw ng, ihanda na ninyo ang pagbitay sa kanya. Sush! Inangat ng isang sundalo ang mahaba niyang saber, at itinutok ito sa liig ni Megan. Malademonyong kuminang ang dulo ng saber. Nanlamig ang blade na ito na kagaya ng panlalamig ng mood ngayon ni Megan. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa buhay kong ito, Daryl. Hindi na ako magpapadalos-dalos sa sandaling magkita tayong muli sa susunod kong buhay. Dito na ipinikit ni Megan ang kanyang mga mata. Mahigpit na hinawakan ng sundalo ang mahaba niyang saber para pugutan ng ulo si Megan. Tigil! Hindi na napigilan pa ni Daryl ang kanyang sarili. Dito na siya sumigaw ng, kahit na maraming nagawang masama si Megan, nakuha na rin niya ang kaparusahan para sa mga ito. Kung hindi pa rin mawala ang hinanakit na iyong nararamdaman, bakit hindi mo nalang alisin ang kanyang kapangyarihan? Pero pakiusap, hayaan mo siyang mabuhay. Marami ng kasamaang nagawa si Megan, nagawa rin itong mapatay ang unang asawa ni Chester na si Adina Vega. Hindi inasahan ni Daryl na magsasalita ito para ipagtanggol siya. Pero na-realize ni Daryl na hindi talaga masama ang babaeng ito noong makita niya ang nagdadalawang isip na mata ni Megan. Naging masama lang ito dahil sa naging trato niya rito noon. Inamin na rin ni Megan ang kanyang pagkakamali.
Naniniwala si Daryl na kaya na niyang magbago. Dapat lang nilang alisin ang energy field at internal energy at gawin itong ordinaryong araw mula sa araw na ito. Higit sa lahat, bata pa si Ambrose. Masyadong matindi ang kagustuhan niyang pumatay, makakaapekto ito sa kanyang pagpapalakas sa sandaling magpatuloy pa ito. Nanginig si Megan at nakaramdam ng init sa kanyang puso. Nagsalita na si Daryl para protektahan siya, hindi nito hinayaang mamatay siya ngayong araw. Natuwa at naluha rito ng husto si Megan. Manahimik ka, Daryl. Sumasabog na sinabi ni Ambrose. Tumitig siya kay Daryl at sinabing, ulitin ko ang mga sinabi ko, huwag mo akong tatawagin sa pangalan ko. Wala ka ring karapatan na magsalita rito. Malalim na rin ang hinanakit ni Ambrose kay Daryl, mas tumindi pa ang kanyang galit noong sinubukan ng kanyang ama na tulungan si Megan. Sige. Nasaktan dito si Daryl. Mapait siyang ngumiti habang sinasabing, hindi pa sapat para sa buhay ni Megan ang kanyang mga ginawa. Nakikiusap ako sa iyo na pag-isipan mo sana ang iyong desisyon. Iba pang bagay ang hindi pagkilala sa kanya ng kanyang anak bilang ama nito, pero nagawa pa siya nitong ituring na kaaway. Hindi matutuwa ang kahit na sinong ama sa pangyayaring ito. Nanalamig ang itsura ni Ambrose pero hindi pa rin niya sinagot si Daryl. Kuya! Naglakad si Era paabante bago yakapin ang braso ni Ambrose. Dito na niya dahan-dahang sinabi na, maaari ngang masama si Megan, pero hindi naman niya kailangang mamatay sa harap nating lahat. Bakit hindi na lang natin pakinggan si Papa? Tanggalin mo na lang ang lakas niya para hindi na niya maulit ang mga ginawa niya sa susunod. Wala nang pakialam si Era sa magiging parusa kay Megan, pero ayaw niya ring makita na magaway ang kanyang ama at kapatid sa kahit na ano. Pero agad na pinutol ni Ambrose ang pagsasalita ni Era. Era! Halos mapasigaw na si Ambrose sa sobrang galit. Gusto sanang tulungan ni Daryl si Megan, pero bakit ka nagmakaawa para sa kanya? Naalala mo na ba kung ano ang ginawa niya sa atin? Hindi natin siya dapat nakaawaan, kahit na mamatay pa siya ng 1,000,000 beses sa harapan nating lahat. Ako. Napakagat na lang si Era sa kanyang mga labi, hindi na ito nakapagsalita ng kahit na ano. Dito na tiningnan ng husto ni Ambrose si Daryl, ngumisi ito habang sinasabi na, ayaw mo pa siyang mamatay, hindi ba? Pero hindi pa rin kita susundin, gusto ko siyang mamatay. Napakabait ng ina nitong si Monica, pero hindi ito nagawang alagaan ni Daryl ng higit 10 taon. Isang napakasamang babae ni Megan, pero nagawa pa rin itong depensahan ni Daryl. Bakit? Pinahirapan ba nito ang kanyang ina dahil isa siyang mabait na tao? Deserve ba nitong sayangin ang 10 taon ng kanyang buhay kay Daryl? Mas tumindi pa ang galit ni Ambrose nang maisip niya iyon. Dito na siya sumigaw ng, maghukay kayo at ilibing niyo roon si Megan ng buhay. Gusto sanang patayin ni Ambrose nang mabilisan si Megan, pero mas tumindi ang hinanakit sa kanyang puso noong pigilan siya ni Daryl. Ano? Nagulat ang lahat nang marinig nila yon. Nanginig dito si Daryl. Nanlaki ang kanyang mga mata noong tingnan niya si Ambrose, nagulat at nagalit siya rito ng husto. Ano ang problema ng batang ito? Bakit niya ako nagawang bastusin ng ganito? Hindi pa ba sapat ang pagpatay niya kay Megan, kaya naisipan niyang ilibing na lang ito ng buhay? Kuya! Kamahalan! Agad na nagbago ang itsura ni Era at Sloan. Napanganga na lang ang dalawa ng magkasabay habang sinusubukang hikayatin ang galit na si Ambrose. Okay lang sa kanilang patayin si Megan, pero masyado na itong walang awa para ilibing si Megan ng buhay. Pero hindi pa rin nakinig si Ambrose sa mga ito. Naging mapagpatigas ang kanyang itsura habang nagliliwanag ang determinado niyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang paligid at sinabing, gawin niyo ang utos ko ngayon din. Mamamatay ang sinumang susuway sa akin. Wala! Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga sundalo, sinimulan na ng mga itong gumawa ng isang hukay. Ikaw. Hindi na nakapagsalita pa si Daryl sa sobrang galit. At sa huli ay nilamon na ito ng kadiliman hanggang sa muntik na itong mawalan ng malay. Masyadong naging irritable at arogante si Ambrose. Namuhi rito ng husto si Daryl. Nagsisi siya dahil hindi niya man lang nakasama sina Monica at Ambrose noong bata pa lang ito. Hindi sana magiging ganito ang ugali ni Ambrose kung naturuan niya ito noon ng tamang asal. Nanginig dito ng husto si Megan na puno ang kanyang sarili ng desperasyon sa mga sandaling ito.
Inakala niyang mabubuhay siya noong magmakaawa si Daryl para sa kanyang buhay. Pero hindi niya inasahan na makakatanggap pa siya ng mas matinding parusa ng dahil dito. Hindi nagtagal ay itinapon na ng mga sundalo si Megan sa malalim nilang hukay. Mabilis na pinuno ng mga sundalo ng lupa ang hukay habang pinapanood ni Ambrose. Sa loob ng isang iglap ay nagawa nilang mailibing ng buhay sa hukay na yon si Megan. Master. Hindi. Nasaktan dito ng husto ang mga disipulo ng Amy, kaya agad na nagsiiyak ang mga ito. Nagsara ng husto ang mga kamao ni Daryl, na mula ng husto ang kanyang mga mata. Para siyang sinaksak ng malalim sa kanyang puso sa sobrang gigil. Gusto niya sanang sumugod pero wala naman siyang magawa sa mga sandaling ito. Nilibing ng kanyang anak si Megan ng buhay, ano pa nga ba ang magagawa niya rito? Maliban sa pagkagulat at galit, naging emosyonal din ng husto sa mga sandaling ito si Daryl. Alam ni Daryl na magkakaroon ng masalimuot na pagkamatay si Megan nang dahil sa kanyang mga ginawa. Pero hindi niya inasahan na mangyayari ito nang dahil sa kanyang anak, at sa ganito katinding pamamaraan, nagawa siyang ilibing ng mga ito ng buhay. Rumble! Nagdilim na ang kalangitan. Napalitan ng kidlat at kulog ang maaliwalas na panahon sa mga sandaling ito habang nagsisimula ang pagulan ng malakas sa kanilang paligid. Naging reflection ito ng kasalukuyang mood ni Daryl. Matapos ang ilang minuto, itinulak ng mga sundalo si Megan sa malalim na hukay at inilibing ito ng buhay. Pero hindi pa roon tumigil si Ambrose. At sa halip ay nanlalamig itong nagutos ng, bantayan niyo ang hukay na yan ng 2 oras. Siguruhin niyong hindi siya makakatakas dito, pagkatapos nito ay maaari na kayong umalis. Hindi pa rin nawala ang galit sa puso ni Ambrose noong mailibing niya ng buhay si Megan. Kinakailangan niya munang makasiguro na hindi ito makakaligtas sa kanyang parusa, dito lang niya magagawang makontento. Opo, kamahalan. Mabilis na sumagot ang mga sundalo habang pinapaligiran ang hukay at tahimik itong binabantayan. Ano? Nanginig dito si Daryl, halos tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Masyadong naging walang awa si Ambrose, hahayaan niya lang ito sa sandaling masiguro niya ang pagkamatay ni Megan. Hindi rin nagsalita ng kahit na ano si Ambrose. At sa halip ay tumalikod ito at naglakad palabas ng main hall. Umupo ito sa kanyang trono at naghintay ng tahimik. Hindi niya nagawang tumingin kay Daryl at sa ibang mga disipulo ng Amy na babad sa malakas na ulan. Sinundan siya ni Sloan at Ira papasok sa main hall. Naging komplikado maging ang mukha ng mga ito. Gusto sanang magmakaawa ni Ira sa kanyang kapatid para dalhin si Daryl sa main hall para maisilong mula sa ilalim ng malakas na pagbuhos ng ulan. Sa bagay, nasugatan na rin ng husto ang kanyang ama. Ano pa nga ba ang mas masalimuot na mangyayari sa kanya sa sandaling magkaroon si Daryl ng sakit? Pero hindi pa rin niya nagawang ibuka ang kanyang bibig nang makita niya ang walang pakialam na mukha ni Ambrose. Pitter-patter. Tumama ang mga malalamig na patak ng ulan sa mukha ni Daryl sa labas ng main hall, naging kasing lamig ito ng kanyang mood. Tiniis ni Daryl ang matinding lamig, habang binabantayan ng husto ang natabunang hukay, umasa siya sa kanyang sarili habang nagdadasal para sa kaligtasan nito. Megan, kahit na nagawa mong patayin si Adi na 10 taon na ang nakalilipas, nagawa mo pa ring magbagong buhay. Malampasan mo sana ang pagsubok na ito. Pero alam din ni Daryl na imposible ito. Nilibing nila si Megan ng buhay, at walang tigil na binantayan ng mga sundalo ang hukay. Hindi na siya makatakas sa kanyang kapalaran, kahit na may kakayahan pa siyang takasan ito. At kahit na mabuhay pa siya noong mga sandaling iyon, kakailanganin niya munang pigilan ang kanyang paghinga ng halos 2 oras. Kahit na mayroon pa siyang katangi-tanging kakayahan, hindi pa rin niya ito magagawa ng ganoon katagal. Mamamatay at mamamatay pa rin siya nang dahil sa pagkasuffocate. 1 minuto. 2 minuto. Hindi nagtagal ay lumipas na rin ang 2 oras, at wala silang napansin na kahit anong paggalaw mula sa ilalim ng hukay. Mukhang hindi nga kinaya ni Megan ang parusang ibinigay sa kanya ni Ambrose. Master. Muling umiyak dito ang mga disipulo ng Amy. Nagdilim ang mukha ng bawat isa sa mga ito, habang nakakaramdam ng desperasyon sa kanilang mga sarili. Kahit na naging masama at direkta si Megan, nagawa niyang palakihin at palakasin ang Amy nitong mga nagdaang taon. Wala silang naging karapat-dapat na tagapagmana para maging kanilang leader sa sandaling mamatay si Megan sa mga sandaling ito.
Dito na siguradong babagsak ang kanilang sekta ng IMI. Kamahalan. Mabilis na naglakad ang isang sundalo papasok sa main hall, at buong galang na sinabing, 2 oras na ang lumipas, at wala ring kahit na anong paggalaw sa hukay. Siguradong nasuffocate na sa ilalim nito ngayon si Megan. HMM. Ngumiti rito si Ambrose, tumango siya at tumayo sa kanyang trono. Magaling, magaling. At ngayong patay na ang demonyong iyan, maghanda na tayong bumalik. Dalhin niyo ang mga disipulo ng Emmy sa Royal City para mahatulan at maparusahan. Maraming mga masasamang ginawa si Megan nitong mga nagdaang taon, pero hindi niya ito ginawa ng mag-isa, naging kasama niya rito ang mga disipulo ng Emmy. Kaya kung mamamatay ito rito, siguradong hindi na makakatakas ang mga disipulo ng Emmy sa mga kasamaan na kanilang ginawa noon. Opo, kamahalan. Agad na tinipon ng mga sundalo ang mga disipulo ng Emmy para dalhin pababa sa bundok. Oo nga pala. Lumingon si Ambrose para tingnan si Debra na kasalukuyang nakatayo malapit sa kanila, at nanalamig na sabihing, dalhin niyo rin ang babaeng ito. Ula! Naglakad pa abante ang ilang mga sundalo para itali si Debra. Nadismaya pa rin si Debra noong iwan siya ni Donoghue. Hindi na siya nakapag-react sa tamang oras, kaya agad na naitali ng mga sundalo ang kanyang mga binti. Ano ang ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Nanginginig na sinabi ni Debra. Napuno ng galit at pagkagulat ang maganda niyang mukha. Wala siyang kinalaman sa sekta ng Emmy, bakit pati siya ay hulihin ng mga ito? Ambrose. Dito na muling nagbago ang itsura ni Daryl. Namamaos itong sumigaw ng, wala na siyang kinalaman kay Megan, huwag ka nang mandamay ng inosente. Nabahala ng husto ang mukha ni Daryl sa mga sandaling ito. Naintindihan niya na gustong patayin ni Ambrose si Megan, pero hindi pa rin niya dapat nasaktan si Debra. Inosente. Singhal ni Ambrose habang nakatingin kay Daryl at sinasabing, alam kong siya si Debra Gable, Daryl. At alam ko rin na isa siya sa mga babae mo. Dito na nanlamig ang tono ng pagsasalita ni Ambrose. Siya rin ang sect master ng Artemis sect. Hindi rin siya pangkaraniwang tao kaya hindi ko siya mapapakawalan ng ganoon-ganoon na lang. Ikaw. Pumait dito ang itsura ni Daryl. Ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita pero wala pa rin siyang masabi na kahit ano. Daryl. Hindi na nag-atubili si Ambrose magsabi ng mga walang kwentang bagay. Cold niyang sinabi, nilibing ko lang si Megan, at naghahanda na ako para ibalik ka sa Royal City kung saan ka hahatulan. Pero, para kay Ira, papakawalan kita ngayon. Hindi ka na magiging ganito kaswerte sa susunod na mapasakamay kita. Dahil humina na ang ulan, nag-wave si Ambrose. Makinig kayong lahat. Tara na! Pagkatapos, bumaba siya ng Mount Emel nang hindi man lang tumitingin pabalik. Napabuntong hiniga si Daryl habang nakatingin sa likod ni Ambrose. Nung mga sandaling yon, humakbang papaharap si Era. Napakagatlabi ito at sinabi, Papa, kailangan ko muna umalis kasama ang kapatid ko. Mag-ingat ka. Si Era ay isang babae, kaya mas sensitive siya. Nakikita niya na maraming hindi maipaliwanag na problema si Daryl, kaya naman humantong ito sa tensyodang state, kasama si Ambrose. HMM. Tumango si Daryl at ngumiti. Kahit na ayaw sa kanya ng anak naman niyang babae ay mabait at karing, kaya naman gumaan ang loob niya. Hindi na nagsalita si Era ng kahit na ano, tumalikod na siya at umalis. Daryl. Tumingin si Sloan kay Daryl nang may nag-aalangan na itsura. Pagkatapos, mahina niyang tinanong, ayos lang ba si Princess Yvette? Matatanong lang ito ni Sloan kapag wala na si Ambrose at sa wakas, nagkaroon na siya ng chance para gawin ito. Si Yvette lang ang tanging namis ni Sloan nung namatay ang New World Emperor. Siya ay nasa mabuting kalagayani. Nakangiting sumagot sa kanya si Daryl. Pagdesisyonan ni Daryl na huwag sabihin sa kanya ang insidente kung saan pinilit ni Megan si Yvette na kainin ang Dark Day pill, ayaw niya itong mag-alala ng sobra. Mabuti naman. Naging relaxed na si Sloan bago niya sabihin ang, mag-iingat ka, magkikita pa tayo ulit. Pagkatapos, tumalikod si Sloan at umalis para habulin ang New World Army. Sila Daryl, Lily at ang iilan ang tanging naiwan sa Mount Emmy. Patuloy lang din ang malamig na ulan, kaya naman mas nagmukhang walang laman at buhay ang lugar. Hubby.
Nung mga sandaling yon, lumapit si Lily at niyakap ang braso ni Daryl. Mukha siyang nag-aalala nung tinanong niya, "Kamusta ka? Okay na ba ang mga injuries mo?" "Ayos lang ako." Ngumiti si Daryl at shinake ang ulo niya. Maraming natamong injuries si Daryl nung inambush siya ni Donoghu, pero ang mga pisikal na injuries na natamo niya ay hindi maikukumpara sa mga pinagdaanan ng utak niya. Inilibing ni Ambrose si Megan sa harap niya, at isang malaking suntok ito kay Daryl. Pumunta si Daryl sa pinaglibingan nila kay Megan. Naging tahimik sila ng ilang segundo, pagkatapos huminga ng malalim si Daryl bago niya ibulong sa sarili niya. "Patawad, Megan. Hindi ko alam na sobra kang nasaktan sa hindi ko pagbibigay sa'yo ng halaga. At hindi rin kita naprotektahan nung napagdesisyonan mong magbago. Magpahinga ka mabuti. Kapag may oras ako, bibisitahin kita." Ang empty ng puso ni Daryl nung sinabi niya ito, komplikado ang nararamdaman niya. Sila Lily, Zurong, Divine Farmer, at ang iba pa ay tahimik na nakatayo sa likod ni Daryl. Emosyonal din sila. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, gentle na sinabi ni Daryl, "Tara na." Pagkatapos, bumaba na rin siya ng bundok. Sila Lily at ang iba pa ay kaagad namang sumunod. Nung nakaalis na sila Daryl at ang iba pa, biglang gumalaw ang lugar kung saan nakalibing si Megan sa ilalim ng malakas na ulan. Pagkatapos, may haggard at petite na figure ang lumabas sa butas. Maputla ang exquisite nitong mukha at mukha siyang pagod. Si Megan ito. Siguro ay hindi pa oras ni Megan. Nakultivate niya ang Immortal Pure Scripture, at meron doong breath-holding method kung saan pwede siya magpigil ng hininga sa loob ng maraming oras. Dito na-inspire si Zhang Ju nung ginawa niya ang ultimate technique na Death and Alive Scripture. Nung iniutos ni Ambrose na ilibing si Megan ng buhay, ginamit niya ang breath-holding method. Pagkatapos, nung nailibing na siya, buhay pa rin ang iba niyang mga senses, kahit na hindi siya makahinga. Naririnig niya rin ang mga sinasabi nila sa taas. Alam niya rin na hahanap si Ambrose ng mas malalang parusa sa kanya kung alam nito ang tungkol dito. Kaya naman, pinigilan ni Megan ang paghinga niya hanggang sa wala nang gumagalaw sa taas. Pagkatapos, umakyat siya palabas ng butas. Nung mga sandaling yon, injured si Megan, at ilang metro din ang inakyat niya mula sa ilalim ng butas. Halos mamatay na siya. Narealize ni Megan na walang laman ang emisect, wala ni kahit isa ang nandito. Sinisisi niya ang sarili niya at sobrang malungkot siya. Siguro ay isinama ni Ambrose ang lahat ng nasa emisect. Ito ay dahil sa kanya. Kung hindi siya sobrang naging obsessed kay Daryl, hindi siya gagawa ng maraming masasamang bagay na magdadala ng gulo sa emisect. Pero, mahal ni Ambrose si Ira, at si Ira ay may soft spot para sa emisect dahil sa mga sentimental reasons. Hindi naisip ni Megan na mapupunta sa alanganin ang emisect. Napatawad na rin siya ni Daryl. Narinig niya ang mga sinabi nito sa sarili niya nung inililibing siya. Bigla na lang nawala ang obsession ni Megan. Wala nang pag-aalala si Megan. Bumuntong hininga siya at mabagal na bumaba ng bundok. Napagdesyonan niyang ayaw na niya maging master ng martial arts community. Gusto na lang niya magsimula ng panibago bilang isang simpleng tao. Naglakad si Megan habang umuulan, at ang figure niya ay nakalayo na, isa itong malungkot na kagandahan sa gitna ng pag-iisa. Sa kabilang banda naman, dinala ni Daryl si Lily at ang iba pa sa Carter Mansion, hindi pa sila nagpapahinga simula nung nanggaling sila sa Mount Emmy. Nung mga sandaling yon, sa main hall ng Carter Mansion, sila Dax, Chester, Yvette, at ang iba pa, ay nag-aalalang naghintay para sa balita ni Daryl. Kahit na pinamunuan ni Daryl ang mahigit sa 10,000 mga sundalo papunta sa emisect, alam nilang tusong babae si Megan. Hindi nila alam kung matagumpay ba na makukuha ni Daryl ang antidote. Nung mga sandaling yon, may ilang figures ang matatanaw mula sa pinto. Ito ay sila Daryl, Lily at iba pa. Brother. Natuwa si Sarah at kaagad nagmamadaling yumakap kay Daryl. Nakabalik ka. Mabuti naman. Laging iniisip ni Sarah na parte ng pamilya si Daryl. Hindi na mahalaga kung dala niya ang antidote o hindi, ang gusto niya lang ay ligtas ito na makauwi. Ngumiti si Daryl at niruffle ang ulo ang ni Sarah, ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal.
Kahit na hindi sila magkadugo, mahal siya ng nakakabta niyang kapatid ng lubos. Daryl. Lumapit si Dax at kaagad tinong, anong nangyari? Nakita mo ba si Megan? Natawa si Chester at sinabi, kailangan mo pa ba yan itanong? Siguradong successful ito. Hindi mo ba nakikita na ligtas ring nakabalik sila Lily at ang iba pa? Si Chester ay matalino at observant na tao. Stable din ang karakter nito. Kaya naman, nung nakita niya na nakabalik sila Lily at ang iba pa, alam niyang nagtagumpay si Daryl sa plano niya. Brother Chester, ang talino mo talaga. Napansin mo ito kaagad. Ngumiti si Daryl. Nagsabi lang siya ng isang sentence bago biglang lumungkot ang itsura niya. Nasa akin ang prescription para sa antidote pero patay na si Megan. Ano? Umingay bigla ang main hall. Marami sa kanila ang sobrang natuwa. Si Megan, ang masamang babae na ito, sa wakas at nakuha na rin niya ang deserve niya. Fair ang Diyos. Walang naawa kay Megan. Sa huli kasi, ang dami niyang nagawang mga masasamang bagay sa loob ng ilang taon na kailangan nila ng 3 araw at gabi para mailista ito lahat. Nung napansin ni Chester na malungkot si Daryl, tinanong niya ito, Daryl, patay na si Megan. Kaya bakit ka nalulungkot? Naawa ka pa rin ba sa babaeng katulad niya? Sush! Ang lahat ay nakatingin kay Daryl nung tinanong ito ni Chester. Umiling si Daryl at bitter nang ngumiti. Medyo naawa ako kay Megan ng kaunti, pagkatapos, inalala niya ulit ang mga nangyari ng detalyado ng isa pang beses. Napuno ng katahimikan ang hall nung nalaman nila kung ano ang nangyari. Natahimik ang lahat, may mga komplikado itong ekspresyon sa mga mukha nila. Lumabas na pinatay ng anak ni Daryl si Megan, at inilibing ito ng buhay. Masyadong malupit ito. Narinig din nila na nagsisisi si Megan sa mga ginawa niya. Posible pala ito. Daryl. Nung mga sandaling yun, lumapit si Chester, at tinapik ang balikat ni Daryl. Binigyan comfort niya ito. Kahit na hindi ko masyadong nakikita si Ambrose, alam kong mabuti bata talaga siya by nature. Siguro ay nadala lang ng init ng ulo ito, kaya nilibing niya si Megan ng buhay. Tingnan natin kapag medyo tumanda na siya, paniguradong mas mature na siya, at mas magiging stable ang karakter niya. Huwag din kayo mag-alala. Para naman kay Megan, siya lang ang nakakaalam kung gusto niya talaga magbago. Sino ba ang ibang makakaalam? Si Chester ay laging matalino at stable na tao. Hindi na niya kailangan hulaan na nilibing ni Ambrose si Megan ng buhay dahil sa pagkamuhi nito kay Daryl. Pagkatapos, walang preno na sinabi ni Dax, sa tingin niyo ba na masyadong malupit ang bata na yon? Iniisip ko kasi na magandang pampaalis ng galit yon. Tingi na! Naiisip niyo ba kung paano tayo tinrato ni Megan dati? Ang paglibing sa kanya ng buhay ay hindi naman ganun kasama. Laging mainit ang ulo ni Dax. Kung may sama ng loob na kailangan mawala, gagawin niya ito. Kaya naman, sa tingin niya ay ayos lang ang ginawa ni Ambrose. Mabuti naman. Bitter nang umiti si Daryl at nag-wave ng kamay. Sinabi niya, huwag na natin pag-usapan ito. Ayos lang ito dahil wala namang naniniwala na magbabago si Megan, hindi na ito kailangan pa pag-usapan. Mga ilang sandali, relax na sinabi ni Daryl, ako na ang gagawa ng elixir, kaya maghanda na kayo. Pagkatapos, inutusan ni Daryl ang mga tagasunod niya na maghanda ng mga ingredients na kailangan para sa elixir. Hindi rin nagtagal, nakahanda na ang cauldron at assorted na mga ingredients. Sinindihan ni Daryl ang stove at ginawa ang preparations para ma-extract ang elixir. Nung mga sandaling yon, nakatingin sa kanya ang lahat, pero walang umistorbo sa kanya. Komplikado ang mga ekspresyon nila. Buzz! Sa wakas, nagawa na rin ang antidote. Sobrang saya ni Daryl. Kaagad niyang inilabs ito at binigay ito sa grupo. Hali kayo, inumin niyo ito kaagad. Pinwersa sila ni Megan na kainin ang 10 beses sa kadalasan na dami ng Dark Day pill. Kaya naman, mabubuhay lang sila ng 1 linggo. Nung mga sandaling yon, 5 araw na ang lumilipas kaya hindi na dapat sila mag-aksaya pa ng oras. Pero wala sa kanila ang umiinom ng antidote, sobrang nag-aalinlangan sila. Bakit walang may gusto na inumin ito? Nagulat si Daryl. Daryl! Sabi ni Chester, ang sabi mo ay si Megan ang nagbigay sa'yo ng prescription para sa antidote.
Ang babaeng yun ay tuso at masama. Baka naman fake ito. Tumango din ang iba. Oo, si Megan ay masamang babae, baka nagsisinungaling siya. Daryl, baka naman sobra mong pinaniniwalaan si Megan masyado. Nagpatuloy ang mga tao sa pagsabi ng mga ito. Hindi alam ni Daryl kung matatawa ba siya o iyak, wala siyang magawa. Hindi rin paniniwalaan ni Daryl si Megan kung ginawa niya ito 2 days bago ito mangyari. Pero, naramdaman niya talaga na gusto magbagong buhay ni Megan, kaya ang prescription nito ay paniguradong totoo. Madalas, nagsasabi ng totoo ang isang tao kapag nasa bingit na siya ng kamatayan. Si Megan ay naging sobrang miserable nung nalok siya sa isang dungeon. Hindi niya kailangan magsinungaling sa kanya. Pero, siya lang ang makakaintindi nito. Paano niya mahihikayat sila Chester, at ang iba pa? Pakiramdam ni Daryl ay wala siyang magawa. Tumahimik kayong lahat. Mabagal na naglakad ang Divine Farmer at tiningnan ang paligid. Dahil hindi natin masabi kung totoo ang antidote o hindi, siguro ay ako muna ang unang susubok nito. Mabuti naman. Pasensya na at naabala pa kayo, Senior. Natuwa si Daryl at kaagad namang tumango. Hindi papayag si Daryl kung iba ang may gusto subukan ang antidote dahil mamamatay sila kung lason ito. Pero, iba ito pag si Divine Farmer ang gumawa, siya ay nirerespeto na medicine ancestor. Alam din nila na ang senior na ito ay nalasahan na ang lahat ng klase ng herbs kaya naman, kahit ang mga pinakamabisa, ay walang epekto sa kanya. Wala namang tumutol dito. Gulp! Hindi na nagsalita ng kung ano si Divine Farmer. Kaagad niyang nilunok ito. Pagkatapos, pumikit siya para maramdaman ang powers ng antidote. Mga ilang minuto ang lumipas, normal pa rin ang mukha ng Divine Farmer, mukhang wala itong nararamdaman na kahit anong masama. Totoo ang antidote, sabi ng Divine Farmer pagkabukas niya ng mga mata niya. Nagkatinginan ang lahat, naguguluhan sila. Ibinigay ni Megan ang totoong prescription ng antidote. So tama si Daryl. Nagbagong buhay na nga ba talaga siya? Pero, may halaga pa ba ito? Patay na si Megan. Huminga ng malalim si Daryl. Masaya at malungkot siya ng sabay. Hindi nagsinungaling si Megan sa kanya, gusto nito pagbayaran ang mga kasalanan niya. Sayang nga lang at patay na siya. Sa may northwestern border ng New World. Dinala ni Ambrose ang New World Army papunta sa New World Royal City. Magkakasunod na nakaposa sila Debra at mga Emmy disciples, mukha silang malulungkot. Nasa harapan naman ng mga sundalo si Ambrose, at nakasakay ito sa isang puting kabayo, mukha siyang relaxed. Sila Era at Slow naman ay nasa tabi niya, at medyo kakaiba ang itsura nila, lalo na si Era. Nag-aalala kasi siya. Nahuli ng kapatid niya ang buong Emmy sect. Pupugutan ba nila ng ulo ang lahat kapag nakarating sila sa Royal City? Lumaki kasi si Era sa Emmy sect. Kaya kahit na umalis siya sa sect ng ilang mga taon, may nararamdaman pa rin siya para sa sect na ito. Thud. Habang iniisip niya ito, narinig niya na may mga kabayong papalapit sa kanila. Kaagad namang lumingon si Era para tingnan ito, kinilabutan siya. Napansin niya na may 100,000 sundalo ang nakahilera ng maayos at papalapit sa kanila ng mabilis. Nakasuot ang mga ito ng itim na armor, at ramdam niya rin ang kagustuhan ng mga ito na pumatay kahit na malayo pa sila. Hindi lang yun, nakita niya rin na maraming sundalo ang nasa himpapawid sakay ng malalaking mga ibon. Nakakshock ang pangitain na ito. May nakalutang rin na malaking figure sa harap nila. Nakasuot ito ng golden armor, at mukhang majestic ito. May extraordinary din itong aura, at may matapang din ito na itim na aso sa tabi. Ang itim na aso ay at least higit sa 1 meters ang haba, may namumula itong mga mata, matatalas na mga pangil. Tataas ang balahibo ng kung sino man ang makakakita ng animal na ito. Ito ay si Grandmaster Erlang Yang Jian, at ang enchanted beast niya, ang Howling Celestial Dog. Si Yang Jian ay ambitious na tao. Pagkatapos niya maging emperor ng North Moana, gusto niya masakop ang natitira sa Nin Mainland. Pero, na-distract siya nung kailangan niya mahuli sila Chang'e at Daryl, kaya naman ipinasintabi niya muna ang gusto niya gawin. Dahil hindi niya mahuli sila Chang'e at Daryl, naubusan na ng pasensya si Yang Jian, at napagdesisyonan na sakupin ang ibang mainlands. New World ang unang target niya.
Sila Ambrose at Sloan ay nag-aalala nung naramdaman nila ang kagustuhan ng North Moana Army na pumatay. Sa sobrang lakas nito, feeling nila ay hindi sila makahinga. Sobrang lakas na aura nito. Ang army sa harap nila ay ilang beses na mas malakas kaysa sa Westrington Army. Ang commander-in-chief pa nito ay may itim na asong kasama. Siya ba ang Grandmaster Erlang ng North Moana? Patayin sila. Hindi nag-alinlangan si Yang Jian nung nakita niya si Ambrose at ang New World Army. Iniwave niya ang braso niya at kaagad nagbigay ng mga utos. Nandito siya para sakupin sila, kaya hindi niya kailangan maging magalang. Patayin sila. Ang ilan sa daang libong mga sundalo ng North Moana ang sumigaw, habang inilalabas ang mga sandata nila, at papunta kanila Ambrose. Napasinghap si Ambrose. Pagkatapos, kaagad siyang huminga ng malalim. Pinwersa niya na pakalmahin ang sarili niya. Lumingon siya at sumigaw, kayong lahat, makinig kayo. Luminya kayo kaagad para salubungin ang kalaban. Dapat ay hindi tayo magkamali. Iligtas natin ang pinagmulan natin kahit na anong mangyari. Walang susuko. Patayin natin sila. Lumaki si Ambrose sa New World kaya kinokonsidera niya na homeland niya ito. Patayin sila. Ipaglaban natin ang pinagmulan natin. Ito ang isinigaw ng mga daang libong sundalo ng New World. Pagkatapos, rumagasa sila paharap na parang isang alon. Kaagad namang nag-clash ang North Moana Army at New World Army. Nagsimula sila maglaban ng marahas. Nung mga sandaling yon, patuloy sa pag-ekso ang mga sigaw at ungol ng mga tao. Ang mga dugo din ay nagtatalsikan kung saan-saan at ang lupa ay naging pula. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.